Tumigil si Ren Calloway sa paghinga nang magsara ang kamay ng kanyang ama sa pulso niya. Hindi dahil masakit, kundi dahil alam niya kung ano ang susunod. Ang marmol na sahig ng penthouse niya sa Boston ay umaabot sa likuran nila na parang runway patungo sa kanyang pagbitay. Purong pinakintab na bato at mga inangkat na muwebles na Italyano na mas mahal pa kaysa sa kinikita ng karamihan sa loob ng isang taon. Nagtayo si Gerald Calloway ng imperyo sa pamamagitan ng pagwasak sa mga taong hindi kayang bumangon. At ngayon, malapit na niyang wasakin ang sariling anak na babae. Darating si Blackwell dito sa loob ng 10 minuto, sabi niya, habang tiningnan ang kanyang Rolex na parabang isa na namang pulong pang negosyo ito. Parang hindi niya isusuko ang nag-iisang anak na babae sa pinakamapanganib na tao sa New England. Huwag mo akong pahiya ng higit pa kaysa sa nagawa mo na. Gusto sanang itanong ni Ren kung ano ang nagawa niyang mali ngayon, pero alam na niya ang sagot. Nabubuhay siya. Humihinga siya. Nasa mundo siya. Sapat na iyon bilang krimen. Ang madrasta niyang si Patricia ay nakamasid mula sa pintuan ng sala. Ang mukha niyang pinaganda ng operasyon ay maingat na walang emosyon. Matagal na niyang hindi nagkunwaring nagmamalasakit kay Ren. Mga ilang taon na ang nakalipas nang ibigay niya kay Gerald ang perpektong anak na lalaki at babae na hindi nabigay ng unang kasal nito. Ang mga magagandang anak, ang mga payat na anak, yung mga bagay sa litrato. 27 anyos na si Ren at hindi na siya nakasama sa litrato ng pamilya mula pa noong siya'y 8 taong gulang nang magpasya ang kanyang ama na masyado siyang mataba, masyadong pangkaraniwan, masyadong malas ang itsura para ipakita. Madidismaya siya, sabi ni Ren, na mas matatag ang boses kaysa sa nanginginig niyang mga kamay. Hinila niya ang pulang bestida na ipinilit sa kanya ni Patricia, ang kulay ng sakripisyo, ang kulay ng dugo. Nakakapit ito sa bawat kurbada na buong buhay niyang sinikap na itago. Kapag nakita niya kung ano ang ibinibigay mo sa kanya, ang tawa ni Gerald ay matalas na parang makakapagpalabas ng dugo. Hindi nadidismaya si Roman Blackwell. Ren, naghihiganti siya. At ikaw ang eksaktong uri ng ganti na nararapat sa kanya para sa ginawa ko. Ang ginawa niya, hindi ang ginawa nila, ang ginawa niya. Natutunan ni Ren ang aral na iyon nang bata pa siya. Ang mga kasalanan ng kanyang ama ay palaging magiging parusa niya. Tumunog ang elevator na parang kuko ng kamatayan. Bitiwan ni Gerald ang pulso niya, umatras, inayos ang kanyang kurbata, naghahandang harapin ang halimaw na sapat na ang katangahan para guluhin. Bumukas ng dahan-dahan ang mga pinto at nakita niya ito sa unang pagkakataon. Si Roman Blackwell ay tila binigyan ng mukha ang karahasan at sinabihan itong ngumiti. Matangkad ng kahit si Gerald ay kailangang tumingin pataas. Malapad ang mga balikat na parabang kaya nitong pasanin ang bigat ng imperyong kriminal na pinag-uusapan ng lahat. Madilim na buhok na nakasuklay pabalik mula sa isang mukha na bagay sa museo, ang uri ng kagandahang tila babala. Ngunit ang mga mata nito ang nagpatigil sa kanyang puso. Asul, hindi malambot na asul ng bagyo. Ang kulay ng malalim na karagatan at taglamig na hating gabi at ng mga bagay na papatay sa iyo nang walang pag-aatubili. Nakita ng mga matang iyon ang sa kanya sa kabilang dako ng penthouse. Hinuli ang mga iyon ng may tindi na nagpamangilabot sa balat niya. Tinitigan siya na parabang binibigkas niya sa isip ang bawat detalye. Hindi nang may pagnanasa, hindi sa pagkasuklam na inaasahan niya, ang kisap ng pagkadismaya na nakita niya sa mga mata ng bawat lalaki kapag tinitingnan nila ang katawan niya kundi simpleng pagtingin lang sa kanya. Tunay na nakikita siya sa paraang walang ibang nakagawa sa loob ng 20 taon. At may nabiyak sa loob ni Ren, hindi nabasag kundi nagbago. Parang isang pinto na matagal niyang pinaninindigan na nakasara ay pilit na binubuksan. Dumating ang demonyo para kunin ang kanyang bayad. At sa mga dahilan na hindi niya maipaliwanag, hindi siya natatakot sa kanya. Natatakot siya sa kung ano ang ibig sabihin na hindi siya natatakot. Kung tumimo sa iyo ang nakakahumaling na pangakit na ito, pindutin mo ang like button. Ibahagi ito sa isang taong mahilig sa madilim na romansa at mag-subscribe dahil nagsisimula pa lang si Roman Blackwell sa kanya. Naglakad si Roman Blackwell sa penthouse na para bang hindi umiiral ang may-ari ng lugar. Wala ni isang tango, wala ni isang bati. Ang kanyang itim na katad na sapatos ay tumatama sa matatag na ritmo sa marmol na sahig. Bawat hakbang ay parang pagbibilang pabalik sa isang huling hatol. Nakatayo si Gerald Calloway doon na may magalang na ngiti na nakapako sa kanyang mga labi. Inaabot ng kanyang kamay ang bakanteng espasyo na hindi pinansin ng iba. Ngunit hindi siya tiningnan ni Roman.
Nakatuon ang bagyong asul na mga mata nito sa iisang tao lamang sa silid, si Ren. Nakatayo siya roon na nakasuot ng damit na kulay ruby na napakaliwanag at nakasisilaw, isang kulay na tila target na nakapintura sa kanyang balat. Isang matingkad na sumpa laban sa malamig na marmol, at lumapit siya rito na parang lobo na papalapit sa kanyang biktima. Ngunit hindi ito ang tingin ng isang mangangaso. Ito ay ang tingin ng isang lalaking sinusubukang basahin ang kwentong nakasulat sa mga hindi nakikitang peklat. Mabilis na nakabawi si Gerald. Lumapit siya, inilagay ang kamay sa likod ni Ren at itinulak siya pasulong. Natitisod siya, muntik nang mahulog, ngunit nahawakan niya ang sarili sa huling sandali. Sa parehong paraan ang paghawak niya sa sarili sa loob ng 27 taon. Ipinakita siya ni Gerald na parang paninda sa isang subasta. Malambing at malagkit ang boses niya. Ito siya, si Ren Calloway, ang anak kong babae. Binigkas niya ang salitang anak na para bang inuuga ang isang maasim na bagay. Buong bayad ayon sa napagkasunduan para sa insidente sa Chicago. Narinig na iyon ni Ren sa mga tawag sa telepono na inakala ng ama niyang hindi niya naririnig. Nagtinda si Gerald ng impormasyon sa mga karibal ni Roman. Ang impormasyong iyon ang nagdala sa isang ambush. 4 sa mga tauhan ni Roman ang namatay, 4 na buhay. At ngayon, nakatayo siya rito. Isa pang buhay ang ginamit bilang kabayaran para sa 4 na nawala. Tumigil si Roman sa harap niya, sapat ang lapit para maamoy niya siya. Sedro, usok, at isang mas madilim na amoy, mas mapanganib. Mas mataas siya ng malayo kaysa sa kanya, at kinailangan niyang itulak ang ulo pabalik para makatitig sa mga mata niya. Ang mga linya ng mukha niya ay matalim na parang labaha. Pero ang mga matang iyon, ang asul na titig na iyon, ay nakatingin sa kanya ng may isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay. Nanigkit ang hininga ni Ren. Isang malamig na panginginig ang bumalot sa kanyang mga kasukasuan. Nanigas ang buong katawan niya sa pagtatanggol, yumuko ang mga balikat, pinikit ng todo ang mga mata, na para bang hinihintay ang isang hampas na matagal nang dapat ay dumating. Isang reflex mula sa sobrang dilim na aparador, mula sa hamog ng hapunan, mula sa mga tusok na mas malalim ang sugat kaysa sa anumang kutsilyo. Ngunit hindi dumating ang hampas. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakataas pa rin sa ere ang kamay ni Roman, ilang pulgada lang ang layo sa kanyang mukha, hindi kumikibo. Tumigil siya. Tumigil nang maramdaman niya ang matinding takot ni Ren. At ang mga mata niya, hindi na malamig, may nagliliyab doon, hindi galit para sa kanya kundi galit para sa iba. Sino ang nagturo sa iyo na kumurap ng ganyan? Baba at malalim ang boses niya parang malayong kulog na nagbababala ng paparating na bagyo. Nangilabot si Ren. Bumaba ang tingin niya sa kumikislap na marmol na sahig, kung saan nakita niya ang baluktot niyang refleksyon. Walang nagturo sa akin, bulong niya. Natutunan ko lang, katahimikan. Napakabigat ng katahimikan na maririnig niya ang sariling tibok ng puso. Dahan-dahan, maingat na ibinaba ni Roman ang kanyang kamay na para bang hinahawakan niya ang isang sugatang mabangis na hayop. Hindi siya hinawakan nito, ngunit ang tingin nito ay tumama sa bawat peklat na itinago niya sa loob. Nag-ubo si Gerald na nagwasak sa sandali. Nandito na ang kontrata, iniabot niya ang isang bunton ng mga papel. Lahat ay legal, sayo na siya ng buo. Kinuha ni Roman ang kontrata nang hindi tumitingin kay Gerald. Binaliktad niya ang mga pahina, mabilis na binabasa, walang ekspresyon ang mukha. Pagkatapos ay tupi niya ito at isiniksik sa bulsa ng kanyang Amerikana. Walang komento, walang tanong. Lumiko siya kay Gerald at tila bumaba ng 10 degrees ang temperatura sa silid. Tapos na tayo rito, walang pakikipagkamay, walang pasasalamat, walang magalang na pamamaalam. Tinrato ni Roman Blackwell si Gerald Calloway na parang hangin. Hindi, mas masahol pa kaysa sa hangin. Na para bang isang bagay na nakadikit sa ilalim ng sapatos, isang bagay na kailangang punasin. Pagkatapos ay hinawakan ng kanyang kamay ang siko ni Ren. Marahan, tiyak, hindi siya pinipilit. Ngunit hindi rin siya binibigyan ng pagpipilian, halika. Isang salita, isang utos. Ngunit ang paraan ng pagbigkas niya rito ay hindi katulad ng paraan ng pag-uutos sa kanya ng kanyang ama. Walang paghamak dito. Walang pagkasuklam. Isang simpleng katotohanang kailangang tuparin, naglakad si Ren. Gumalaw ang kanyang mga binti na parabang hindi niya ito pag-aari. Dumaan siya sa penthouse na hindi siya kailanman tinanggap. Lampas kay Patricia na nakatayo pa rin ng matigas sa tabi ng pinto, nang walang kahit isang paalam. Sa loob ng 27 taon na pinapayagan lamang siyang mabuhay ayon sa gusto ng iba. Hindi niya tiningnan muli ang kanyang ama. Bumukas ang pinto ng elevator at ginabayan siya ni Roman papasok.
Isinara ng dahan-dahan ang pinto na naghiwalay sa kanya mula sa penthouse, kay Gerald, mula sa dati niyang buhay. At sa malamig na metal na kahon na iyon, kasama ang pinakamapanganib na lalaki sa New England na nakatayo sa kanyang tabi, napagtanto ni Ren ang isang kakaiba. Sa unang pagkakataon sa loob ng 27 taon, nakahinga siya. Nagsimulang bumaba ang elevator at ang parotatuwa palapag ng katahimikan ay umunat sa kanilang harapan na parang isang maliit na walang hanggan. Nakatayo si Ren doon na nakasandal ang likod sa sulok ng kabina, sinusubukang gumamit ng pinakamaliit na espasyo hanggat maaari. Isang matagal nang nakasanayan, ang nakasanayan ng buong buhay niya. Tinitigan niya ang makintab na bakal na pinto at nakita niya ang kanilang refleksyon. Nakatayo si Roman Blackwell doon na parang estatwang inukit mula sa kadiliman at panganib. Matangkad, malapad, nakakalupig. At sa tabi niya, si Ren ay parang kuneho, nakatayo sa tabi ng isang lobo, maliit, malambot, madaling durugin. Ang pulang bestida niya ay parang mantsa ng dugo sa isang monokromatikong canvas at kinamumuhian niya kung paano ito dumikit sa bawat kurbada na natutunan niyang kamuhian mula pagkabata. Kumurap-kurap ang mga numero sa digital na panel. 35, 30, 25. Bawat palapag na nilalampasan ay isang hakbang papapalayo sa kanyang lumang buhay. Isang buhay na walang dapat ikalungkot. Ngunit alam niya man lang ang mga patakaran. Ngayon ay papasok na siya sa isang ganap na bagong mundo na may mga patakarang hindi niya kailanman natutunan. Bumukas ang pinto ng elevator sa basement kung saan nakahintay ang isang makinis at itim na Maybach. May isang lalaki sa tabi nito. Malaki. Ang mukha ay walang ekspresyon tulad ng bato. May peklat na umaabot mula sa templo pababa sa pisngi. Binuksan niya ang likurang pinto nang makita niya si Roman nang walang kahit isang salita. Inihaplos ni Roman ang kamay sa likod ni Ren. Ginagabayan siyang pumasok at sumunod siya dahil ano pa nga ba ang magagawa? Ang loob ay may upholstery na cream na katad at ang hangin ay may dalang amoy ng karangyaan, pera at kapangyarihan. Sumandal si Ren sa upuan at yumuko sa sulok habang umupo si Roman sa tabi niya. Hindi siya hinawakan nito, pero naramdaman niya ang init na nagmumula sa katawan nito na parang apoy na nakatago sa likod ng yelo. Umupo sa driver's seat ang lalaking may peklat at umusad ang kotse mula sa gusali at sumama sa trapiko ng Boston. Katahimikan. Ang katahimikan ay nakatahi ng mahigpit na parang sinulid na malapit ng pumutol. Pinanood ni Ren sa bintana ang pagdaloy ng lungsod. Pinanood ang karaniwang buhay ng mga karaniwang tao na nagpapatuloy doon na para bang hindi lang ngayon ganap na gumuho ang mundo niya. Pagkatapos narinig ang boses ni Roman na mababa at matatag na bumasag sa pader ng katahimikan. Natatakot ka? Hindi tanong, kundi pahayag. Isang katotohanang binigkas na para bang mababasa niya siya ng kasing dali ng isang bukas na libro. Lumiko si Ren patungo sa kanya at nagulat siya nang mapagtanto na hindi siya nakatingin sa kanya. Nakatingin siya palabas ng bintana sa kanyang bahagi, nakahilig ang ulo at ang matalim na linya ng kanyang panga ay nabubuo sa kulay abo ng langit ng Boston. Matatakot ka ba kung ikaw ako? Mas mahina kaysa sa gusto niya ang boses niya, pero matatag pa rin, hindi nanginginig. Matagal na niyang natutunan kung paano hindi hayaang manginig ang boses niya. Tumahimik si Roman sandali, na para bang pinag-iisipan ng mabuti ang tanong niya. Baka, sa wakas sabi niya, nang hindi pa rin siya lumilingon. Pero hindi ka matatakot ng matagal. Bakit hindi? Sa pagkakataong ito, lumingon siya. Nagkita ang mga mata niyang kulay asul na bagyo sa mga mata ni Ren at pakiramdam ni Ren ay nakapako siya sa kinatatayuan, hindi makagalaw. Dahil ang takot ay nangangailangan ng kawalang katiyakan at malapit ko nang gawing tiyak ang ilang bagay, naghintay si Ren, naghintay na ipaliwanag pa niya. Ngunit bumaling na si Roman pabalik sa bintana at malinaw na tapos na ang usapan, hindi niya alam ang ibig niyang sabihin. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa pagtatapos ng biyaheng ito. Ngunit sa paanuman, hindi siya lalo natakot sa mga salita niya. Nagkaroon siya ng mas matinding kuryosidad. Umalis ang kotse sa lungsod, dumaan sa mga suburb, at pagkatapos ay pumasok sa isang daan sa gubat kung saan pinipigilan ng matatayog na mga pino ang tanawin ng langit. Habang lalo silang lumalalim, lalo namang naglalaho ang mundo sa labas, na para bang pumapasok sila sa ibang dimensyon. Pagkatapos ay narating nila ang isang napakalaking gate na gawa sa kalawanging bakal, itim at nakatatakot, na ang mga disenyo ay paikot-ikot na parang baging. Kusang bumukas ang gate at dumaan ang kotse. Tumitindig sa harap ni Ren ang Ashford Manor na parang panaginip na gawa sa bato at anino. Isang malawak na Gothic na pag-aari ang nakatayo
Sa gubat ng mga pino, ang mga tore nito'y sumusulong sa kulay abo na kalangitan at ang mga bintanang may makukulay na salamin ay kumikislap sa mahinang liwanag ng papalubog na hapon. Maganda ito, maganda sa isang nakakatakot na paraan na parang kastilyo sa isang madilim na kwentong pambata kung saan ikinukulong ang mga batang babae at inihuhimlay ang mga lihim. Hindi ito bilangguan, naisip ni Ren nang huminto ang kotse sa harap ng pangunahing pasukan. Ngunit hindi rin kalayaan, tiningnan niya ang bakal na tarangkahan na nagsasara sa likuran nila at nabuo sa isip niya ang isang tanong. Ang impyerno ay may bakal na tarangkahan. Ang tanong ay kung pinipigilan ba nito ang mga tao na makapasok o pinipigilan nito ang mundo na makapasok. Pinangunahan siya ni Roman papasok sa Ashford Manor at naghanda si Ren para sa pinakamalala. Isang madilim na basement, mga bakal na tanikala, isang silid na walang bintana kung saan siya ikukulong na parang kalakal na palagi siyang itinuturing. Ngunit sa halip ay umakyat sila sa malapad na hagdanang gawa sa pinakintab na oak, lampas sa mahabang pasilyong pinalilibutan ng mga oil painting at kristal na chandelier. Ang mga hakbang niya ay lumubog sa malalim na burgundy na velvet na alpombra, at pakiramdam niya ay naglalakad siya sa loob ng isang kakaibang panaginip na walang puwang para sa kanya. Tumigil si Roman sa harap ng isang pinakakomplikadong inukit na kahoy na pinto sa dulo ng pasilyo sa ikalawang palapag. Binuksan niya ito at tumabi, hudyat para pumasok siya. Tumawid si Ren sa pintuan at nanlamig. Mas malaki ang silid kaysa sa apartment na tinirahan niya noon sa bahay ng kanyang ama. Ang mga bintanang mula sahig hanggang kisame ay nakatanaw sa likurang hardin kung saan namumulaklak pa rin ang mga rosas kahit huli na ng taglagas. Isang king-size na kama na may kumot na kasing puti ng ulap, mga unan na nakasalansan ng maayos, at isang kumot na piuma na nakatiklop sa paanan. Isang mahogany na vanity na may malaking salamin, isang walk-in closet at sa mesa sa tabi ng bintana, isang florera ng sariwang bulaklak, mga puti at rosas na naglalabas ng banayad, maselang bango sa hangin, hindi basement, hindi kadena. Lumiko si Ren kay Roman, kitang-kita ang kalituhan sa kanyang mukha. Tinitigan lang siya nito ng isang ekspresyon na hindi niya mabasa, saka ito nagsalita ng padalus-dalos. "Ang silid mo! Darating si Mrs. Chen para makita ka mamaya." Pagkatapos ay umalis siya, nagsara ang pinto sa likod niya, iniwan si Ren na mag-isa na may 1,000 tanong na walang kasagutan. Nakatayo siya sa gitna ng marangyang kwartong iyon at hindi niya alam ang gagawin sa sarili. Naghanda siya para sa sakit, naghanda para sa kahihiyan, naghanda para sa kahit ano maliban sa kabaitan. Ngayon ay hindi niya alam kung paano tutugon. Mga kalahating oras ang lumipas, may banayad na katok. Nagulat si Ren, kumakabog ang puso pero binuksan pa rin niya ang pinto. Nakatayo roon ang isang babaeng nasa edad 60, maalat paminta ang buhok na nakapin sa isang maayos na bun sa batok. Isang asyanong mukha na may mga kulubot ng panahon at isang nakapagtataka ang init ng ngiti para sa isang lugar na ganito. "Kamusta, Miss Calloway? Ako si Mrs. Chen, ang tagapamahala ng bahay ng Ashford Manor." Malambing ang kanyang tinig na may bahagyang halong Vietnamese. "Ano ang gusto mong kainin sa hapunan?" Kumurap si Ren. Ano ang gusto niya? Wala nang nagtanong sa kanya kung ano ang gusto niyang kainin mula nang mamatay ang kanyang ina. Sa bahay ng kanyang ama, kinakain niya ang anumang natira kung mayroon man at madalas ay wala. Palagi sinasabi ni Patricia na dapat siyang kumain ng kaunti, na sapat na siyang mataba, na dapat siyang mahiya sa tuwing may nilalagay siyang pagkain sa bibig. "Ako kahit ano ay ayos lang," nauutal niyang sabi. Bahagyang nagdikit ang mga kilay ni Ginang Chen, isang malalim na tingin ang dumaan sa kanyang mga mata, na para bang nakita na niya ito dati, na para bang nauunawaan niya ang hindi sinasabi ni Ren. Pero hindi siya pinilit. Tumango na lang siya at nangakong magdadala ng pagkain mamaya. Sa unang gabi niya sa Ashford Manor, hindi nangahas si Ren na lumabas ng silid. Umupo siya sa armchair sa tabi ng bintana, tinaas ang mga paa, niyakap ang isang unan sa dibdib, at naghintay. Naghintay sa mabibigat na yabag sa pasilyo. Naghintay sa tunog ng pinto na binubuksan ng sipa. Hinintay ang kakilakilabot na bagay na sigurado siyang darating. Ngunit hindi ito dumating. Nagdala si Mrs. Chan ng isang tray ng pagkain, sabaw ng manok, tinustang tinapay, sariwang salad, at isang hiwa ng cake na tsokolate. Mas marami pa kaysa sa anumang pagkain na pinayagang kainin ni Ren sa loob ng maraming taon. Pinasalamatan niya ang babae ng mahina.
At nang magsara ang pinto, tinitigan niya ang tray na para bang ito ay isang patibong. Hindi niya ito hinawakan, hindi niya magawa. Sa tuwing naiisip niyang kumain, naririnig niya ang boses ng kanyang ama, ang boses ni Patricia, ang boses ni Sienna na nagsasanib-sanib sa isang nakalalasong koro, na paalala sa kanya na hindi niya ito nararapat, na dapat siyang maging mas mababa, mas maliit. Wala na. Sumapit ang gabi at muling may kumatok. Tumayo si Ren, bumibilis ang tibok ng puso at binuksan ang pinto. Nandoon si Roman, nakasuot pa rin ng itim na suit, pero nakaladlad na ang kurbata niya at nakabukas ang kwelyo ng damit niya. Hindi siya pumasok. Nakatayo lang siya sa pintuan at iniabot sa kanya ang isang laptop at bagong cellphone. Malaya kang gumalaw sa loob ng bahay. Huwag kang lalabas ng bakuran. Kinuha ni Ren ang mga iyon, nanginginig ng bahagya ang mga daliri niya. Hindi mo ako ikukulong. Hindi ko kailangan, ang matatag na tugon ni Roman. Wala ka ng ibang mapupuntahan. Ang katotohanan ay napakasakit kaya't muntik nang hindi siya makahinga. Ngunit bago pa makareact si Ren, dumako ang tingin ni Roman lampas sa balikat niya papasok sa silid at tumigil sa hindi pa nahihimay na bandehadang nakapatong sa mesa. Naging mas malalim ang kulay bughaw ng kanyang mga mata. Hindi ka kumain, hindi ito tanong. Namula ang lalamunan ni Ren, hindi ako nagugutom. Tinitigan siya ni Roman ng diretso sa mga mata at pakiramdam niya ay binabasa nito ang bawat iniisip niya. Hindi ka kumakain dahil hindi ka nagugutom o dahil may nagturo sa iyo na hindi ka karapat-dapat kumain. Hindi sumagot si Ren. Hindi niya magawa dahil tinamaan ng tanong na iyon ang pinakamalalim at pinakamadilim na sulok sa loob niya, kung saan niya inilibing ang 20 feto taon ng hiya at pagkamuhi sa sarili. Nanliliyab ang mga mata niya. Mabilis siyang kumurap, pinipilit pigilan ang mga luha na hindi pinayagang bumagsak. Wala nang ibang sinabi si Roman, tinitigan lang niya siya ng matagal. Pagkatapos ay lumingon at umalis, ang mga yapak niya ay unti-unting nawawala sa pasilyo. Nagsara ang pinto at nanatili si Ren na mag-isa. Ang tanong niya ay patuloy na umuugong sa hangin. Sino ang nagturo niyan sa kanya? Ang ama niya, si Patricia, si Sienna, ang buong mundo, lahat sila ang nagturo sa kanya na hindi niya ito nararapat. Hindi nararapat kumain, hindi nararapat makita, hindi nararapat mabuhay. Ngunit noong gabing iyon, mag-isa sa dilim ng marangyang kwartong iyon, ginawa ni Ren ang hindi niya nagawa sa loob ng maraming taon. Umupo siya sa tabi ng tray ng pagkaing lumamig na. Inaangat niya ang kutsara at kumain siya kagat-kagat dahan-dahan na parabang natututo siyang lumunok muli. Tumutulo ang luha sa kanyang mga pisngi habang iniaangat niya ang pagkain sa kanyang bibig, ngunit hindi siya tumigil. Sa unang pagkakataon sa loob ng 27 taon, kumain siya ng hindi naririnig ang mga pang-iinsulto. Sa unang pagkakataon, kumain siya ng hindi nakararamdam ng guilt at nagtaka siya kung paano ang lalaking tinatawag nilang demonyo ang unang nakakita sa mga sugat na idinulot ng mga anghel. Isang linggo ang lumipas at nagsimulang maunawaan ni Ren na ang Ashford Manor ay may sariling ritmo. Tuwing umaga, si Mrs. Chen ay nagdadala ng agahan sa silid ni Ren. Laging may kasamang plorera ng sariwang bulaklak at isang mainit na ngiti na walang hinihinging kapalit. Tuwing tanghali, ang mga mapanganib na lalaki na may mukha na malamig na parang bato ay pumapasok at lumalabas sa mansyon, naglalaho sa likod ng pinto ng opisina ni Roman at hindi na muling lumalabas ng ilang oras. Sa gabi, bumababa ang katahimikan na parang malambot na kumot, tinatakpan ang bawat sulok ng Gothic na pag-aari. Ngunit ibang uri ng katahimikan ito. Iba sa malamig na katahimikan na tila puno ng paghuhusga sa bahay ng kanyang ama, kung saan bawat hakbang ay sinusukat, bawat hininga ay isang pasanin. Dito hindi nakakatakot ang katahimikan. Nariyan lang ito at hinahayaan siyang mabuhay kasama nito. Natuklasan ni Ren ang aklatan sa ikatlong araw. Isang buong palapag ng mga libro ang nakalatag sa kanyang harapan na parang nakalimutang kayamanan. Ang mga estanting gawa sa oak ay umaabot hanggang sa kisame. Ang paikot-ikot na hagdan ay patungo sa ikalawang antas sa loob ng silid at libu-libong tumuna. Ang mga gulugod na gawa sa katad ay kinulubot ng panahon. Ginugol niya rito ang mga oras, nakakulong sa isang armchair sa tabi ng mataas na bintana, binabasa ang mga librong hindi niya kailanman nagkaroon ng oras o pahintulot na basahin. Pilosopiya, kasaysayan, klasikal na panitikan. Walang nagsabi sa kanya kung ano ang dapat o hindi dapat niyang basahin. Walang nagsabi ng kahit ano.
Noong ikalimang araw habang nakatutok siya sa isang aklat tungkol sa pilosopiyang Stoiko, isang tinig ang bumasag sa katahimikan. Kaya, ikaw pala ang bayad ni Gerald? Biglang tumayo si Ren ng tuwid. May isang lalaki na nakasandal sa isang katabing estante. Nakabukol ang mga braso at may malisyosong ngiti sa labi. Tinatayang 34 anyos siya. Mapusyaw na gintong buhok, berdeng mata na may mapaglarong kislap, at isang dating na inilarawan ni Ren bilang mapanganib, ngunit hindi nakakatakot. Naging bato ang katawan niya, ang librong hawak ay naging mahinang harang sa pagitan niya at ng estranghero. Lalong lumapad ang ngiti ng lalaki, at itinaas niya ang magkabilang kamay na parabang sumusuko. Tumahimik ka, ako si Nico, ang kanang kamay ni Roman, kung gusto mong malaman. May bahagyang accent na Ruso sa kanyang mga salita. Mahina pero hindi maikakaila. Sinasabi ko lang na nagbayad ang matandang hayop na iyon ng ginto at hindi niya alam. Kumurap si Ren, hindi maintindihan ang ibig niyang sabihin. Nagbayad ng ginto. Siya. Siya ay isang pabigat, isang kahihiyan, isang bagay na itinapon ng kanyang ama dahil wala na itong silbi. Napansin ni Nico ang kalituhan sa mukha ni Ren at ang kanyang ngiti ay nagbago, naging malambot na halos malungkot. Maiintindihan mo rin, ang sabi niya ng malabong paraan, saka siya humatak palayo sa estante at naglakad. Iniwan si Ren na mas maraming tanong kaysa sagot. Sa ikapitong araw, nagbago ang lahat. Sinusubukan ni Ren na hanapin ang daan papunta sa aklatan nang magkamali siya ng kinuwang sangandaan sa pasilyo. Napakalaki ng Ashford Manor, napakaraming pinto, napakaraming pasilyo na magkakahawig. Binuksan niya ang isang pinto na inakala niyang patungo sa hagdan, at ang mundong inakala niyang unti-unti na niyang nauunawaan ay gumuho sa isang iglap. Malawak ang silid, malabo ang liwanag at ang mabahong amoy ng metal ng dugo ang pumuno sa hangin. May isang lalaki na nakaluhod sa gitna ng silid, natakpan ng dugo ang mukha niya, nakapikit ang isang mata dahil sa pamamaga, at ang bibig ay gumagawa ng mga tunog na hindi nasalita. Nakatayo si Marcus sa tabi niya, may hawak na pares ng pliers na madulas sa dugo, at ang mukha ay kasing tuyo ng dati. Nakatayo si Nico sa sulok na nakabali ang braso, na wala ang mapanlinlang ng ngiti at napalitan ng pinag-isipang lamig. At si Roman. Nakatalagod si Roman sa harap ng lalaking nakaluhod, nakatalikod sa pinto, nakabuka ang mga balikat, ang tindig ng isang taong lubos na may kontrol. May dugo sa sahig, dugo sa mga pader, dugo sa kamay ni Roman habang hawak niya ang isang maliit na kutsilyo. Ang talim nito ay sumasalamin sa liwanag ng lampara. Nakatigil si Ren sa pintuan, hindi makagalaw. Dapat ay sumigaw siya. Dapat ay tumakbo siya. Dapat ay gumawa siya ng kahit ano kundi ang nakatayo doon na parang estatwa. Pero hindi niya ginawa. Hindi niya nagawa. O baka ayaw niyang gawin iyon. Hindi na niya alam. Lumiko si Roman at nagtagpo ang tingin niya at ng lalaki sa mapungay na asul na mga mata. Malamig, mapanganib, walang bakas ng pagsisisi. Lumabas ka. Dalawang salita, matalas na parang kutsilyo. Umatras si Ren, isinara ang pinto at kumakalbag ang puso niya na parang martilyo sa dibdib. Tumakbo siya papunta sa silid niya. Sinara ang pinto at naupo roon hanggang sa lumubog ang araw. Sinusubukang iproseso ang kakalitang nakita niya. Miyembro ng mafia si Roman Blackwell. Alam niya iyon. Alam niya iyon mula pa noong simula. Pero ang malaman at ang makita ay dalawang magkaibang bagay. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Lumabas siya sa kanyang balkonahe, tinitigan ng buwan na nasa itim na kalangitan, at sinubukang maghanap ng kapayapaan sa pilak na liwanag na bumubuhos sa hardin sa ibaba, nang may marinig siyang yabag sa likuran niya. Hindi siya lumingon. Hindi na niya kailangang lumingon. Alam niya kung sino iyon. Nakita mo. Bagsak at pantay ang boses ni Roman, na parabang pinag-uusapan lang ang panahon. Oo, hindi ka sumigaw, hindi ka tumakbo. Sa wakas lumingon si Ren. Nakatayo si Roman, ilang hakbang ang layo. Ang liwanag ng buwan ang naglalagay ng anino sa kanyang mukha. Pinatitindi ang matitigas na linya at ang hindi mababasang mga mata. Nabuhay akong kasama ang mga halimaw buong buhay ko, Ginoong Blackwell. Narinig niyang nagsalita siya, napakatahimik na siya mismo ang nagulat. Wala kang pinagkaiba. Matagal bago muling nagsalita si Roman. Lumapit siya ng kaunti, tumayo sa tabi niya, at tumitig sa hardin na binabaha ng liwanag ng buwan. Iba ako, sa wakas ay wika niya. Iba paano? Hindi ko sinasabing mabuti akong tao. Pinanood siya ni Ren, pinagmasdan ng matagal, hinahanap sa asul na mga mata niyang
Parang bagyo ang kasinungalingan na natutunan niyang tuklasin matapos ang bumasyawat na taon ng pamumuhay kasama ang mga taong may suot na maskang anghel. Hindi niya ito nakita, kundi katotohanan, hubad at malupit, at sa paanuman ay mas tapat kaysa sa anumang ibinigay sa kanya ng sariling pamilya. Marahil kaya hindi ako natatakot sa iyo, bulong niya. Hindi gaanong nakakatakot ang tunay na mga halimaw kaysa sa mga taong nakamaskarang anghel. Walang sinabi si Roman, ngunit sa dilim sinumpa ni Ren na may nakita siyang gumalaw sa kanyang tingin, isang bagay na halos katulad ng paggalang. 2 linggo ang lumipas at napansin ni Roman Blackwell. Hindi ito tulad ng pagkapansin na nakasanayan ni Ren mula sa kanyang ama, na naghahanap ng pagkakamali para parusahan. Iba ito, isang uri na wala siyang pangalan. Napansin niya na mas gusto nito ang tsaa kaysa kape. Earl Grey na walang asukal. At nagsimulang maglagay sige ng tiyan ng takure tuwing umaga nang hindi na kailangang magtanong. Napansin niya na nagbabasa ito ng pilosopiya, sina Seneca at Marcus Aurelius at Epictetus. Hindi lang ang mga sentimental na romansa na ginagawang katatawanan ni Patricia ang karapat-dapat basahin ng mga babaeng katulad niya. Napansin niya na hindi kailanman tumitingin si Ren sa salamin. Agad itong lumilingon kapag dumaraan sa anumang makintab na ibabaw, na para bang natatakot makita ang sarili. At napansin din niya na palagi nitong pinipili ang pinakamalayong sulok sa bawat silid, nakatago sa sarili, sinusubukang gumamit ng pinakamaliit na puwang. Nang gabing iyon, dinala ni Mrs. Chen ang isang maliit na sulat sa silid ni Ren, isang paanyaya sa hapunan mula kay Roman. Hindi ito paanyaya, isang kahilingan. Pangunahing silid kainan, 7:00 ng gabi. Huwag mahuli. Tumayo si Ren sa harap ng aparador na puno ng mga bagong damit. Hindi niya alam kung kailan ito lumitaw at sinubukang pumili ng damit na magpapatingin sa kanya na mas maliit, mas payat at hindi gaanong kapansin-pansin. Mahirap patayin ang mga lumang gawi. Pinili niya ang isang maluwag at mahabang manggas na itim na bestida at bumaba sa silid kainan na kumakabog ang puso. Nilawan ng mga kandila ang silid. 12 ng apoy at pilak na kandelerong nakalinya sa mahabang mesa na gawa sa kahoy na maaaring lagyan ng 20 tao, ngunit 2 upuan lamang ang inihanda na magkaharap. May puting porselanang plato, kristal na baso at perpektong inayos na kubyertos. Nandoon na si Roman, may baso ng pulang alak sa kamay at ang liwanag ng kandila ay sumisilay sa mga anggulo ng kanyang mukha. Umupo si Ren, maingat na hindi tinititigan ng matagal si Roman. Inilabas ang pagkain, isang 5 kurso na hapunan na hindi niya alam ang karamihan sa mga putahe at nagsimulang kumain siya. Maliliit na kagat, dahan-dahang pagnguya, yumuyuko sa kanyang upuan na parabang sinusubukang paliitin ang sarili hanggang sa siya ay maglaho. Tumuwid ka. Tumagos ang boses ni Roman sa katahimikan. Nagulat si Ren, muntik nang bumitaw sa kutsilyo at tinidor niya. Ano? Inilapag ni Roman ang kutsilyo, tiningnan siya ng diretso sa mata at nagsalita ng hindi pinataas ang boses. Ngunit sa hindi maipaliwanag na paraan, mas mabigat ang dating nito. Hindi mo kailangang magpaumanhin sa pag-okupa ng espasyo, Ren. Hindi dito, hindi sa akin. Nanlambot si Ren. Walang sinuman ang kailanman nagsabi niyon sa kanya. Ni minsan. Sa loob ng 77 taon, natutunan niyang paliitin ang sarili, maging parang multo sa sariling bahay at humingi ng paumanhin sa simpleng pag-iral. At ngayon, sinasabi sa kanya ng pinakamapanganib na lalaki sa New England na hindi na niya kailangang gawin iyon. Dahan-dahan, tinuwid niya ang kanyang likod. Kakaiba ang pakiramdam, hindi komportable, parang nakasuot ng damit na hindi kasya. Bahagyang tumango si Roman, pagkatapos ay bumalik sa pagkain na parabang ang kakasabi lang ay pinakakaraniwang bagay sa mundo. Ikwento mo sa akin, pagkatapos ng sandaling katahimikan, ang buhay mo bago ka dumating dito. Tumungo si Ren sa kanyang plato. Maari siyang magsinungaling. Maari niyang sabihing ayos lang ang lahat. Maari niyang isuot muli ang maskara, ang suot niya buong buhay niya. Pero nang titigan niya ang mapagbagyong asul na mga mata nito, alam niyang makikita rin nito ang totoo. Nakita niya agad ang totoo sa kanya mula pa sa unang sandali. Kaya ikinuwento niya, matatag ang boses na parabang nagbabasa ng ulat at hindi pakiramdam na tungkol sa ibang tao ang pinag-uusapan. Namatay ang nanay ko nung 7 ako. Cancer. Nag-asawa muli ang tatay ko nung siya ako. 15 taon na mas bata si Patricia kaysa sa nanay ko. Mas maganda, mas payat, at marunong siyang bigyan ng tatay ko ng gusto niya.
Perpektong mga anak, ipinanganak si Sienna nung 10 ako. Si Tyler naman nung ako'y 13. Magagandang mga anak, payat, kaibig-ibig na mga batang karapat-dapat makasama sa mga larawan ng pamilya. Tumigil siya, uminom ng tubig, saka nagpatuloy. Hindi ako pinapayagang makasama sa bawat okasyon. Mga larawan tuwing Pasko, kaarawan, pagtitipon ng pamilya. Sabi ng tatay ko, sisirain ko raw ang larawan, gagawin kong hindi komportable ang mga tao. Ako ang nag-aasikaso ng accounting para sa kumpanya niya, pero sa malayong paraan para walang makita ang mukha ko. Naglabas siya ng maliit na tawa na walang kasiyahan. At kapag ako'y nagkamali, kapag sobra akong kumain o sobra akong nag-usap o basta't sobra akong naroroon, ikinukulong ako ng tatay ko sa aparador, minsan buong gabi. Dati si Sienna ay tumatayo sa labas ng pinto at tumatawa. Nagkunwari si Patricia na wala siyang naririnig. Katahimikan. Hindi nagsalita si Roman, hindi siya nakialam, walang ipinakitang emosyon sa mukha niya. Nakikinig lang siya. At sa paanuman, dahil sa katahimikan na yon, nagpatuloy siya. Tawagin akong pinakamalaking kahihiyan niya. Sinabi niya ito na parang isang halatang katotohanan, na para bang iyon ang pangalan ko. Tumigil siya, napagtanto niyang mas marami na siyang nasabi sa nakaraang 10 minuto kaysa sa buong nakaraang taon. Nanahimik pa rin si Roman. Napakatahimik niya na nagsimulang pumasok ang takot. Ang takot na titingin siya sa kanya gaya ng pagtingin ng kanyang ama, na may pagkasuklam, na may pagkadismaya. Ngunit nang sa wakas ay nagsalita siya, ang boses niya ay malamig na parang yelo. At ang lamig na iyon ay hindi para sa kanya. Ang ama mo ay hangal, at dapat magbayad ang mga hangal sa kanilang mga pagkakamali. Tinitigan siya ni Ren, nagulat sa pigil na galit sa tinig na iyon. Nagbayad na siya. Ibinigay niya ako sa iyo. Inilapag ni Roman ang baso ng alak niya, yumuko pasulong, at ang kulay bughaw na mga mata na parang bagyo ay tumutok sa kanya. Hindi iyon bayad. Iyon ang pinakamagandang desisyon na nagawa niya sa buong buhay niya. Tumigil siya at may nagbago sa kanyang tingin. Isang bagay na hindi nangahas pangalanan ni Ren. Hindi pa lang niya ito alam. Lumipas ang 1 buwan at dumating ng tahimik ang pagbabago na parang umaalon na dagat. Hindi ito napansin ni Ren sa simula. Hindi niya napansin hanggang sa masyado na siyang nalubog para bumalik pa. Nagsimulang magdala sa kanya si Roman ng mga libro, yung mga nabanggit niya ng basta-basta sa kanilang maiikling pag-uusap, at nagtaka siya kung paano niya iyon naaalala gayong hindi niya nga maalala na nasabi niya iyon. Nagsimula siyang tanungin ang opinyon niya tungkol sa maliliit na bagay, kung anong klaseng tsa ang gusto niyang subukan, kung anong libro sa tingin niya ang dapat niyang basahin, at sa tuwing tinatanong siya, pakiramdam niya ay mas nakikita siya. At sa kanarian ang mga haplos, ang kamay niya sa likod niya habang naglalakad sila sa pasilyo, ang mga daliri niyang dumadampi sa pulso niya habang iniabot niya ang isang tasa ng tsa, ang balikat niya na nakadikit sa kanya nang nakaupo silang magkatabi sa silid-aklatan. Maliliit, walang hazard na haplos. Ngunit sinindihan nito ang balat niya. At napagtanto si Ren nang may lumalaking takot na inaabangan niya ang makita siya. Inaabangan ang tunog ng kanyang mga hakbang sa pasilyo. Inaabangan ang mababang tinig niya na bumabasag sa katahimikan. Inaabangan ang mga haplos na tila aksidente ngunit hindi naman talaga. At iyon ang mas nakakatakot sa kanya kaysa sa anumang magagawa niya. Nang gabing iyon, natagpuan siya ni Roman sa silid-aklatan. May pagtitipon ngayong gabi. Mga katuwang sa negosyo, sabi niya. Kalmado ang tono na para bang inaanunsyo lang ang panahon. Gusto kitang naroon. Naging matigas si Ren, muntik nang madulas sa kamay ang libro. Hindi ako pwedit, mabilis niyang sabi. Masyadong mabilis, mapapahiya kita. Inililingon ni Roman ang ulo, ang mga asul na mata na parang bagyo ay tumalim. Sino ang nagsabi sa iyo niyan? Hindi sumagot si Ren. Hindi na niya kailangang sumagot. Pareho nilang alam ang sagot. Pero hindi tinanggap ni Roman ang katahimikan. Nandyan ka ng 7 May handang bestida si Mrs. Chen. Hindi ito paanyaya, utos ito. At si Ren, gusto man niya o hindi, ay matagal nang natutong magsunod sa mga utos. Ang bestidang inihanda ni Chen ay kulay maringgal na malalim na pula. Bagaman kahawig nito, ang gabing siya ay ipinagpalit. Sa pagkakataong ito ang tela ay tila baluti na handa sa laban kaysa sa kumot ng libing. Tumayo si Ren sa harap ng salamin. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, tunay niyang tiningnan ang kanyang refleksyon at nakita niya ang lahat ng itinuro sa kanya na kamuhian. Mga kurba, tiyanhita, braso, sobra lahat. Sobra siya. Gusto niyang hubarin ang damit at magtago sa kanyang silid, ngunit dumating ang katok at naroon si Roman
na nakasuot ng itim na three-piece suit. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa at naghintay siya. Nagantay ng pagkadismaya, nagantay ng kunot ng noo, nagantay ng masamang puna, ngunit isang salita lamang ang sinabi niya. Perpekto. Ginanap ang pagtitipon sa unang palapag ng Ashford Manor sa malaking silid pagtanggap na hindi pa kailanman pinasukan ni Ren. 12 ng lalaki at babae ang nakaeleganting kasuotan, may hawak na baso ng champagne at ang mga usapan ay punong-puno ng lihim. Ramdam ni Ren ang bawat titig na tila tinatimbang siya, binibilang ang bawat kurba, nagtataka kung bakit dinala siya ni Roman Blackwell rito. Gusto niyang paliitin ang sarili, na parang maglaho. Ngunit matatag na nakapatong ang kamay ni Roman sa kanyang likuran, pinipigilan siyang gumalaw at hindi siya iniwan ni Roman ng kahit isang hakbang buong gabi. Pagkatapos ay lumitaw si Vincent, isang lalaking nasa edad 50, malapad ang tiyan, pulang-pula ang mukha sa alak at may ngiting puno ng pang-aasar sa labi. Lumapit siya na may hawak na baso ng whiskey at tiningnan si Ren mula ulo hanggang paa ng tingin na kilala na niya buong buhay niya. Blackwell, hindi ko alam na gusto mo pala ng mga matabang-mataba. Nanahimik ang buong silid. Pakiramdam ni Ren ay may nagbuhos ng yelong tubig sa kanyang gulugod. Bawat mata ay nakatutok sa kanila at gusto niyang maglaho, tumakbo, sumiksik sa ilalim ng lupa at hindi na muling lumabas. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya dapat narito. Ito ang dahilan kung bakit siya lang ang magpapahiya sa kanya. Nanigas ang kamay ni Roman nang ibalik niya ito sa kanya. At nang umalingaw-ngaw ang boses niya, ito ay malamig na parang bakal na humihiwa sa salamin. Akin siya. At gusto ko ang lahat ng pag-aari ko. May problema ka ba, Vincent? Namutla si Vincent na wala ang nakangising ngiti. Hindi, ako lang naman. Mabuti. Pinutol ni Roman ang sasabihin niya. Hindi man mas malakas ang boses, pero mas nakakatakot pa kaysa sa anumang sigaw, dahil ang susunod na taong magkokomento tungkol sa pag-aari ko ay mawawalan ng kakayahang magkomento tungkol sa kahit ano magpakailanman. Naging sobrang tahimik ang silid, walang nangahas na tumingin kay Ren, walang nangahas na magsalita at kalmadong inihatid siya palayo ni Roman na para bang hindi lang siya kakapangako ng pagpatay sa gitna ng isang party. Pagkatapos noon, nagtago si Ren sa silid niya, kakatibok pa rin ang puso niya. Hindi niya alam kung ano ang iisipin o mararamdaman. May kumatok at inakala niyang si Roman iyon pero siniko pala. Dapat malaman mo ito, sabi niya, may nakapadikit na mapanuksong ngiti sa labi niya. Ano? Pagkatapos kang umakyat, nakita ni Roman si Vincent sa banyo. Nanindig si Ren. At tumawa si Nico, ang tunog ay puno ng tuwang-tuwa. Ngayon, 3 piraso na ang ilong ni Vincent. Hindi man lang inalis ni Roman ang Amerikana niya. Nakatayo si Ren doon, hindi alam ang sasabihin. Dahil sa sinabi niya tungkol sa akin. Inililingon ni Nico ang ulo niya at ang ngiti niya ay naging malambot, halos maalaga. Kilala ko ang lalaking iyon sa loob ng 15 taon. Hindi niya kailanman pinrotektahan ang sinuman ng ganoon. Tumigil siya. Pinagmamasdan siya nang hindi niya mabasa ang tingin, hindi kailanman. 1 linggo matapos ang pagdiriwang, dumating ang bagyo. Hindi iyon ang banayad na bagyo sa taglagas sa New England na nakasanayan ni Ren. Parang galit ang langit at lupa sa bagyong ito. Ang kulog at kidlat ay sumisira sa napakadilim na kalangitan. Ang hangin ay umiiyak na parang unggol ng mga sumpaang kaluluwa. Ang mga puno sa paligid ng Ashford Manor ay yumuyuko at nababali ng may matitinding pagputok na parang nababasag na buto. Nakatayo si Ren sa tabi ng bintana ng kanyang silid tulugan. Pinagmamasdan ang nagwawalang bagyo sa labas at ayos lang siya. Ayos lang siya hanggang sa naputol ang ilaw. Isang malakas na pagsabog, marahil isang puno ang bumagsak sa mga linya ng kuryente. At tuluyan ng nilamon ng ganap na kadiliman ang Ashford Manor. Kadiliman. Ganap. Wala ni bahid ng liwanag at bigla, hindi na si Ren sa kanyang silid sa Ashford Manor. 8 taong gulang siya, maliit, nanginginig, nakakulong sa loob ng isang aparador sa bahay ng kanyang ama. Binalot siya ng kadiliman na parang buhay na nilalang, nilulun siya, dinudurog siya. Hindi siya makahinga, hindi makagalaw, naupo na lang siya roon sa makapal at nakakalunod na dilim at pinakinggan si Sienna na tumatawa sa labas ng pinto. Isang tawang parang kampana, matamis, malupit, at ang boses ng kanyang ama, malamig, malayo. Manatili ka roon hanggang matutunan mong manahimik. Hindi alam ni Ren kung kailan siya bumagsak sa sahig. Hindi niya alam kung kailan siya yumuko at sumiksik sa sulok ng silid. Ang tanging alam niya ay nanginginig siya. Nanginginig ng sobra kaya nanlilisik ang kanyang mga ngipin at hindi siya makahinga. Hindi makahinga. Hindi makahinga. Pakiramdam niya ay hinigpitan ng isang hindi nakikitang kamay ang kanyang dibdib.
tumangging gumana ang kanyang mga baga. At ang kadiliman ay nasa lahat ng dako. Nilulun siya, hinihila siya pababa, pababa sa bangin ng mga alaala na sinubukan niyang ilibing sa loob ng 20 taon. Hindi niya namalaya na umiiyak siya hanggang sa biglang bumukas ang pinto ng silid. Isang sinag mula sa dilaw na flashlight ang pumila sa kadiliman. At nakatayo doon si Roman, basang-basa ang buhok sa ulan, ang mga mata ay parang ligaw sa isang bagay na hindi matukoy ni Ren. Hindi siya kumatok, hindi humingi ng permiso. Bigla siyang pumasok na parabang narinig niya ang pag-iyak niya mula pa sa kabilang dulo ng mansyon na parabang kumilos ang katawan niya bago pa man makahabol ang isip. Nakita niya itong nakakurong sa sulok, nanginginig, luha ang umaagos sa mukha, nakatiklop sa sarili na parang 8 taong gulang na batang nakakulong sa isang aparador na hindi niya kailanman tunay na naialisan. Hindi nagtanong si Roman, hindi nagsalita. Inilapag lang niya ang flashlight sa sahig. Ang liwanag ay umaakyat patungo sa kisame na parang malabong sinag ng banal na liwanag. Pagkatapos ay umupo sa tabi niya at hinila siya sa kanyang mga bisig. Nanigas si Ren ng saglit, ang instinktong pettifeto na taon, sumisigaw sa kanyang isipan na hindi siya karapat-dapat yakapin, hindi karapat-dapat sa aliw, hindi karapat-dapat hipuin. Ngunit matatag, mainit, at hindi pumapalya ang mga bisig ni Roman, at siya ay sumuko. Umiyak siya. Umiyak siya sa paraang hindi siya kailanman pinayagang umiyak. Umiyak siya para sa batang 8 taong gulang na naipit sa dilim. Inaalala niya ang pag-iyak para sa 50 anyos na babaeng tinawag na kahihiyan. Inaalala niya ang pag-iyak para sa 20 anyos na babaeng ipinagbili na parang paninda. Inaalala niya ang pag-iyak para sa lahat ng taon na sinubukan niyang paliitin ang sarili, maglaho, tumigil sa pag-iral para mapasaya ang mga taong hindi siya tunay na minahal. Pinigilan siya ni Roman. Hindi siya nagsalita. Hindi niya sinabi, kawawa ka. Hindi niya sinabi na magiging ayos lang, na natili na lang siya, matatag, matibay parang daungan sa bagyo, at kumapit si Ren sa kanya na parabang siya lang ang nag-iisang pumipigil sa pagkalunod niya. Nandito ako, sa wakas ay sabi niya, mababa at malalim ang boses sa tenga niya. Walang makakahawak sa'yo. Hindi niya alam kung gaano sila katagal na natiling ganoon. Marahil ilang minuto, marahil ilang oras. Patuloy pa ring rumaragasa ang bagyo sa labas, ngunit unti-unting humupa ang bagyo sa loob niya. Pinakalma ng matatag na tibok ng puso ni Roman sa ilalim ng kanyang pisngi, ng init ng katawan nito, ng halimuyak ng cedarwood at usok, at ng isang bagay na natatanging sa kanya. Nang sa wakas ay itaas niya ang kanyang ulo, namamaga ang mga mata mula sa pag-iyak. Napagtanto niyang ilang pulgada na lang ang pagitan ng kanilang mga mukha. Liwanag ng kandila mula sa kung saan marahil sinindihan ito ni Mrs. Chen sa pasilyo. Nagdulot ito ng mga anino sa mukha ni Roman, pinatitindi ang matitigas na linya, ang anggulong panga, ang manipis na labi at ang kanyang mga mata. Ang asul na mga mata ng bagyo ay nakamasid sa kanya ng may tindi na nagpalimot sa kanya kung paano huminga. Mabilang niya ang bawat pilik mata, makita ang bawat munting kulay sa iris nito, maramdaman ang hininga nitong banayad na dumadampi sa kanyang mga labi. Bumaba ang tingin ni Roman sa kanyang mga labi at pinigil ni Ren ang hininga, yumuko. Hinila ang sarili papalapit sa kanya na parang bakal sa magnet. Ngunit tumigil si Roman, mariing pinikit ang mga mata, naninigas ang panga na parabang nakikipaglaban sa sarili. Huwag mo akong tignan ng ganyan. Mahigpit ang boses niya, halos parang masakit. Parang ano? Bulong ni Ren. Gusto mong labagin ko ang bawat patakarang sinusubukan kong panindigan? Tumingin si Ren sa kanya, nakapikit ng tudo ang mga mata, at sinabi niya ang bagay na hindi niya inakalang magkakaroon siya ng lakas ng loob na sabihin. Paano kung gusto ko nga iyon? Hindi sumagot si Roman, hindi sa pamamagitan ng salita. Sa halip, yumuko siya, at hinalikan ang noo ni Ren, mabagal, mabigat, puno ng kahulugan. Nanatili ang kanyang mga labi sa balat nito na parang pangako, parang panata, parang isang bagay na sagrado na hindi niya mabigyan ng pangalan. Pagkatapos, ay dahan-dahan niya itong inihiga sa malamig na kahoy na sahig ng madilim na silid at niyakap sa kanyang mga bisig. Wala na siyang ibang ginawa. Niyakap lang niya ito. Magdamag, unti-unting humina ang bagyo sa labas. At sa unang pagkakataon sa loob ng 27 taon, nakatulog si Ren sa bisig ng iba nang hindi natatakot. Pagkatapos ng gabing iyon ng bagyo, nagbago ang lahat. Hindi ito isang malakas at magulong pagbabago, kundi isang pagbabago na parang pagtaas at pagbaba ng tubig dagat, dahan-dahan at hindi mapigilan, hindi na iniiwasan ni Roman si Ren. Ang mga aksidenteng paghipo ay naging sinadya.
Ang kamay niya na humihantong sa likod ni Ren kapag naglalakad sila ng magkasama, ang mga daliri niya na naglilibot sa buhok ni Ren habang nakaupo itong nagbabasa sa aklatan. Ang balikat niya na sumasandal sa balikat ni Ren habang nakatayo sila sa balkonahe at pinagmamasdan ang paglubog ng araw. At si Ren, ang dalagang ang likas na ugali, ay ang magtago tuwing may mag-uunat ng kamay, ay hindi na umatras sa sarili niya. Nagsimula siyang sumandal sa mga haplos na iyon, nagsimulang hanapin ang mga ito at nagsimulang maramdaman ang kawalan kapag wala iyon. Isang linggo matapos ang bagyo, dumating si Roman sa pintuan niya na may hawak na susi ng kotse. Sumama ka sa akin. Hindi ito paanyaya, ngunit hindi na rin ito utos. Isang bagay sa pagitan, isang bago na pareho nilang tinututunang harapin. Sumunod si Ren sa kanya palabas patungo sa pamilyar na itim na Maybach at dinala sila ni Marcus papunta sa downtown Boston. Huminto sila sa harap ng isang mamahaling fashion boutique. Nakapamasyal lang si Ren noon, hindi kailanman nangahas na pumasok. Pero nang ihatid siya ni Roman sa loob, walang tao sa tindahan. Ni isang costumer. Mga empleyado lang ang nakahanay na parabang naghihintay sa kanila. May mga propesyonal na ngiti sa kanilang mga mukha. Sinara mo ang buong tindahan? Tanong ni Ren. Hindi maitago ang kanyang gulat. Ayaw kong magbahagi, sagot ni Roman, na parabang ang pagsasara ng isang mamahaling butik sa tanghali tuwing Sabado ay pinakakaraniwang bagay sa mundo. Tumango si Ren, sinusubukang tutol. Hindi ko kailangan ng damit, tiningnan siya ni Roman. Ang mga matang kulay bagyong asul ay tumatagos sa kanya. Kailangan mo ng mga bagay na magpapakita sa iyo, hindi ng mga bagay na magtatago sa iyo. Hindi siya makapagsalita dahil tama siya. Ang aparador niya, kahit na puno na ng mamahaling bagong damit, ay puro maluwag na tabas, madilim na kulay, mga bagay na nagpapawala sa kanya sa tanaw. Mga bagay na aprobado sana ni Patricia dahil tinatago nito ang lahat ng itinuro sa kanya na ikahiya. Nagsimulang maglabas ng mga damit ang mga tauhan at natulak si Ren papasok sa fitting room na may mga bunton ng tela sa mga kulay na hindi pa niya nasusuot sa buong buhay niya. Sinubukan niyang isuot ang una, isang fitted na navy na damit, boat neck hanggang tuhod na nakahugpong sa bawat kurbada na sinikap niyang itago sa loob ng 12 taon. Tumayo siya sa harap ng salamin at hindi niya nakilala ang sarili. Mga kurbada, tiyan, mga hita, mga braso, lahat ay nandoon, hindi maitago, hindi maikakaila. Nakita niya ang lahat ng itinuro sa kanya na kamuhian at hindi niya alam kung ano ang nararapat niyang maramdaman. Pagkatapos ay nagbago ang refleksyon. Nasa likuran niya si Roman, matangkad at kayumanggi, ang mga mata niyang nakatugma sa kulay ng bagyo ay nakatitig sa kanya sa pamamagitan ng salamin. Maganda, sabi niya. Isang salita lang pero ang paraan ng pagbigkas niya rito ay nagpanginig sa kanya. Nagbuga si Ren ng mapait na tawa at iniwas ang mukha. Huwag mo akong lokohin, katahimikan. Pagkatapos dumapo ang kamay ni Roman sa balikat niya, hinihila siya. Pinipilit siyang harapin siya sa halip na ang salamin. Ang mga asul na mata niyang parang bagyo ay tumuon sa kanya at bumaba ang boses niya mapanganib at tiyak. Hindi ako nagsisinungaling, sabi niya. Mabigat ang bawat salita na parang bato. Maganda ka at papatayin ko ang sino man, pati ang ama mo na nagpaisip sa iyo ng kabaligtaran. Umiling si Ren, ayaw maniwala. Hindi ka pwedeng maging seryoso ako sa bawat salita. Lumapit si Roman, sapat na malapit. Para maramdaman niya ang init ng katawan nito, sapat na malapit. Para kailangan niyang itulak ang ulo pabalik. Para makatingin sa mga mata nito. Bawat isa. At saka siya hinalikan nito. Walang babala, walang pahintulot. Puro ang bibig nito sa bibig niya. Mainit at mapilit at puno ng pagnanasa na matagal nang pinigilan. Hindi ito ang banayad na halik sa mga romantikong kwento. Ito ay halik na nagmamarka ng teritoryo. Isang halik na nag-aangkin ng pagmamay-ari. Isang halik na nagsasabing pag-aari siya nito at papatayin nito ang sinumang mangahas na mag-isip ng iba. Dapat natakot si Ren. Dapat itinulak niya siya palayo. Dapat tumakbo siya. Pero sa halip, hinalikan niya rin pabalik. Hinalikan niya pabalik na para bang siya ay nalulumig sa uhaw at tubig naman siya. Hinalikan niya pabalik na para bang siya ay nalulunod at hangin naman siya. Hinalikan niya pabalik na para bang hinahanap niya ang tahanan sa buong buhay niya. At sa wakas nahanap na niya ito. Tumama ng malamig at matigas ang likod niya sa salamin, pero hindi niya iyon pinansin.
Wala siyang pakialam sa kahit ano maliban sa bibig niya, sa mga kamay niya, sa hininga niya. Umatras si Roman, nakasandal ang noo niya sa noo ni Ren. Pareho silang humihingal ng malalim. Akin ka Ren, Calloway, sabi niya, magaspang ang boses. At hindi ako nagbabahagi. Alam ko, sabihin mo. Tumingin si Ren sa mga asul na mata na parang bagyo at sinabi niya ang bagay na 27 taon na ang nakalipas ay hindi niya inakala na masasabi niya sa kahit sino. Nanginginig ngunit matatag ang boses niya. Tumitibok ng malakas ang puso niya ngunit hindi na natatakot. Ako'y sayo. 2 linggo matapos ang unang halik na iyon, nagiging ibang tao si Ren Calloway. Hindi agad-agad nangyari ang pagbabago kundi dahan-dahan na parang pagsikat ng araw na unti-unting sumisilay sa kadiliman. Isang manipis na sinag ng liwanag sa bawat sandali, nagsimulang maglakad ng mas tuwid ang likod. Hindi na nakakurba ang mga balikat, hindi na nakayuko ang ulo na parabang humihingi ng paumanhin sa pag-iral. Nagsimulang kumain ng hindi binibilang ang bawat subo, nang hindi naririnig ang pang-iinsulto ni Patricia sa kanyang isipan tungkol sa kanyang timbang, nang hindi nakararamdam ng guilt sa tuwing nilulunok niya ang pagkain. At marahil ang pinakakapansin-pansin sa lahat, nagsimulang tumingin siya sa mga salamin. Hindi lumilingon, hindi nang may pagkasuklam, kundi tumitingin lang at sinusubukang makita kung ano ang nakikita ni Roman. Isang hapon, nahanap siya ni Roman sa silid-aklatan, nakakulong sa kanyang pamilyar na armchair na may hawak na librong pilosopiya. May ituturo ako sa iyo, sabi niya. Kalmado ang boses ngunit ang mga mata ay nagniningning sa isang bagay na hindi mabasa ni Ren. Inilapag niya ang libro, puno ng kuryosidad. Dinala siya ni Roman sa basement sa pamamagitan ng mga pasilyong hindi pa niya napuntahan hanggang sa isang mabigat na pintong bakal. Sa loob ay isang kumpletong shooting range, may mga target sa dulo, at isang mesa na nakahanay ang mga baril ng iba't ibang uri. Gusto mong magbaril ako? Tanong ni Ren, halata ang pagkabigla sa kanyang boses. Lumapit si Roman sa kanya, seryoso ang kulay bagyong asul ng kanyang mga mata. Ayaw kong maramdaman mo pang muli ang kawalan ng magawa. Mas tumimo sa kanya ang pangungusap na yon kaysa sa anumang bala. Walang magawa. Ganyan ang pakiramdam niya sa buong buhay niya. Walang magawa sa ilalim ng pagiging malamig ng ama niya. Walang magawa sa ilalim ng kalupitan ni Patricia. Walang magawa sa ilalim ng pagtawa ni Sienna. Walang magawa sa ilalim ng mundong tila paulit-ulit na sumasang-ayon na hindi siya karapat-dapat. Inilagay ni Roman ang isang baril sa kamay niya at nanginig si Ren. Hindi dahil natatakot siya sa baril, kundi dahil sa bigat nito, dahil sa kahulugan nito, dahil sa kapangyarihang kinakatawan nito. Lumapit si Roman sa likuran niya, halos dumampi ang dibdib niya sa likod ni Ren. Tinakpan ng kamay ni Roman ang kamay ni Ren para ayusin ang tindig niya, ang mainit na hininga niya sa tenga ni Ren, huminga. Magpukus. Pigain. Huwag mag-atras. Lumayo ang unang putok, hindi man lang tumama sa target. Nakunot ang noo ni Ren, pero hindi mukhang nadismaya si Roman. Inayos lang niya ang pagkakahawak niya, pinaalalahanan siyang huminga, at sinabihan siyang subukan muli. Mas malapit ang ikalawang putok. Tinamaan ng ikatlo ang labas na gilid ng target. Pagkalipas ng 2 oras pagkatapos ng 12 ng bala, at 12 ng maliliit na pagwawasto, tinamaan ni Ren ang ikawalong singsing. Ibaba niya ang baril, nakatitig sa target na tila hindi makapaniwala ang mga mata. At nakatayo si Roman sa tabi niya na may bihirang ngiti sa labi. Mabuting babae. Yumuyog siya sa 2 salitang iyon, ngunit hindi dahil sa takot. Dahil sa katotohanang sa unang pagkakataon sa buhay niya, naramdaman niyang siya ay malakas. Sa mga sumunod na linggo, hindi lang natutong magbaril si Ren. Nagsimula siyang makilahok sa trabaho ni Roman. Nagsimula sa maliliit na bagay tulad ng pag-check ng mga ledger at ulat pinansyal. Ang kakayahan niya sa accounting na ginamit niya para magtrabaho ng remote para sa kumpanya ng kanyang ama ay sa wakas nagkaroon ng layunin na may kahulugan. At isang gabi habang pinag-aaralan niya ang mga numero, may napansin siyang hindi tama. Isa sa mga kakampi ni Roman, isang lalaking si Morrison ang pangalan, ay nandaraya, inililipat ang pera sa mga pribadong account, nagpepeke ng mga invoice at nakapagnanakaw ng daan-daang libong dolyar sa loob ng maraming taon, iyon ang sinabi niya kay Roman. At inayos iyon ni Roman. Hindi na nagtanong si Ren ng mga detalye. Hindi na niya iyon kailangan. Ang alam niya lang, tumigil si Morrison sa pagpunta sa mga pagpupulong at hindi na muling nabanggit ang pangalan niya. Hindi siya nahanap sa opisina kinabukasan. May pamilyar na tusong ngiti sa kanyang mga labi. Mas matalino ka kaysa kalahati ng mga lalaki rito, sabi niya,
na tunay na humanga. Nakatayo si Roman sa pintuan. Tinitigan siya ng bagyong mata na iyon na tila may pagmamalaki. Alam ko, pero habang natututo si Ren kung paano maging matatag, may kadiliman na namumuo sa ibang lugar. Daang-daang milya ang layo sa isang malabong opisina sa New York. Umupo si Victor Crane sa likod ng ebony na mesa, banayad na tumatapik ang kanyang mga daliri sa ibabaw nito. Sa harap niya ay nakalatag ang isang file, at sa unang pahina ay may larawan ni Ren Calloway, isang larawan niya na lumalabas sa isang fashion boutique kasama si Roman. Isang larawan niya na nakatayo sa balkonahe ng Ashford Manor, isang larawan niya na nakangiti, isang ngiti na hindi niya kailanman ipinakita bago siya dumating kay Roman Blackwell. Sa wakas, may kahinaan na rin pala ang demonyo ng Boston, sabi ni Victor, na may halakhak na kasing lamig ng gabing pangtaglamig. Tiniklop niya ang file. Kumikislap ang kanyang maiitim na mga mata sa pagbabalak napaka-interesante. Kasabay nito natututo si Ren kung paano maging matatag sa Ashford Manor. Tumunog ang telepono sa malungkot na apartment ni Gerald Calloway, isang kwartong tirahan sa pinakamasamang bahagi ng Boston na may nakakalasong wallpaper at amoy ng amag na pumapasok sa bawat sulok. Ginawa ni Roman Blackwell ng eksakto ang ipinangako niya. Kinuha niya ang lahat kay Gerald, nagbagsak ang kumpanya. Nakatigil ang mga bank account. Ibinaling ang mga likod ng mga makapangyarihang kaibigan. At si Patricia, ang batang magandang asawa na ipinagmamalaki noon ni Gerald, ay umalis kasama sina Sienna at Tyler nang maubos ang pera. Kinuha ni Gerald ang telepono. Ang boses niya ay pagod at mapait. Hello, Gerald Calloway. Ang boses sa kabilang linya ay mababa at may kumpiyansa. Ako si Victor Crane. Naniniwala akong kilala mo ang pangalan ko. Kilala nga ni Gerald. Sino ba sa mundong ito ang hindi nakakakilala kay Victor Crane, ang boss ng mafia na kumokontrol sa New York? Ang sinumpaang kaaway ni Roman Blackwell. Ano ang gusto mo? Gusto mo ba ng ganti kay Blackwell? Humigpit ang pagkakahawak ni Gerald, nanlipat ang mga knuckles niya. Kinuha niya ang lahat sa akin. Narinig ang pagtawa ni Victor sa linya, malamig at pinag-isipan. Kung ganoon, bawiin mo sa kanya ang isang bagay. Ang anak mong babae ang susi, katahimikan. Tinitigan ni Gerald sa maruming bintana ang buhay na kanyang napasukan. At hindi siya nag-atubili kahit saglit. Ano ang kailangan mo sa akin? Paliwanag ni Victor. Kailangan niya ng impormasyon tungkol sa schedule ni Ren, kung kailan siya lumalabas, sino ang nagbabantay sa kanya, at ang kanyang mga nakagawi ang gawain. Bilang kapalit, makakakuha si Gerald ng posisyon sa organisasyon ni Victor. Isang pagkakataong makabangon mula sa abo. Tumango si Gerald nang hindi nag-iisip, nang walang pag-aatubili, nang walang pagsisisi. Nang tanungin siya ni Victor kung nag-aalala siyang maituturing na pagtataksil sa anak niya, tumawa si Gerald. Ang tunog ay maasim at lason. Hindi naman talaga siya tunay kong anak. Sa Ashford Manor, pumasok si Nico sa opisina ni Roman na may seryosong mukha na bihira niyang makita sa kanya. May problema tayo, sabi niya, habang inilalapag ang isang file sa mesa. Binabantayan tayo ni Victor Crane. May taong nasa loob na nagbibigay sa kanya ng impormasyon. Binasa ni Roman ang ulat, nangigipit ang panga niya, dumidilim ang kulay asul na mga mata niya na parang langit bago magbago. Pinataas ang seguridad kay Ren, dinaan ang bilang ng mga tauhan. Hindi siya iniiwan ni Marcus kahit saglit kapag lumalabas siya. Sasabihin mo ba sa kanya? Nanahimik si Roman ng matagal saka umiling. Hindi pa. Kakatapos lang niyang mabuhay ng walang takot. Ayokong agawin iyon sa kanya. Pero hindi bobo si Ren. Napansin niya agad ang mga pagbabago. Mas maraming gwardiya sa paligid ng ari-arian. Si Marcus ay laging sumusunod sa kanya na parang pangalawang balat tuwing lumalabas siya. Si Roman ay mas tensiyado, nagtatrabaho ng mas gabi at may mga kulubot ng pag-aalala sa pagitan ng kanyang mga kilay na hindi pa niya nakita dati. At ang paraan ng pagtitig niya sa kanya na para bang sinusubukang isaulo ang bawat detalye, na para bang natatakot siyang baka maglaho siya. Isang gabi, habang nakaupo si Roman sa kanyang opisina at nakalubog sa mga papeles, pumasok si Ren nang hindi kumatok. Anong nangyayari? Diretsahan niyang tanong. Sabihin mo sa akin. Tumingin si Roman, hindi mabasa ang muka. Walang dapat mong ikabahala. Lumapit pa si Ren, huminto sa harap ng mesa niya. At sa unang pagkakataon sa buhay niya, iginiit niya, akin ka, hindi ba? Ibig sabihin, karapatan kong malaman kung ano ang nagbabanta sa iyo. Ano ang nagbabanta sa atin? Tumingin si Roman sa kanya at nakita niya ang bahagyang gulat sa mga mata nito. Pagkatapos isang maliit at bihirang ngiti ang sumilay sa labi nito. Tayo?
Gusto ko ang salitang iyan, Roman, sabihin mo. Huminga siya ng malalim, tumayo, lumibot sa mesa, at huminto sa harap niya. Itinaas ng kamay nito ang baba niya. Pinilit siyang makipagtitigan. Victor Crane, boss ng New York. Matagal na tayong magkaalitan. Dinadala niya ang teritoryo ko at mukhang nalaman na niya tungkol sayo. Namula ang lalamunan ni Ren. Gagamitin niya ako laban sayo. Susubukan niya, sabi ni Roman. Ang boses ay matigas na parang bakal. At mabibigo siya. Hindi ko papayagang may dumampi man lang sayo, Ren. Walang sino man. Naniwala siya sa kanya. Naniwala sa katiyakan sa tinig niya, naniwala sa mapanganib na apoy sa asul na mga mata na iyon. Ngunit may isang bagay na hindi sinabi sa kanya ni Roman. Ang taong ginagamit ni Victor bilang impormante ay ang lalaking nagbenta sa kanya noong unang pagkakataon, ang sariling ama niya. 3 araw matapos ang pag-uusap sa opisina, humiling si Ren kay Roman nang pahintulot na pumunta sa tindahan ng libro na gusto niya sa downtown Boston. Alam niya ang tungkol sa banta ni Victor Crane. Alam niyang naghihintay ang panganib sa labas pero alam din niyang hindi siya maaaring mabuhay sa takot magpakailanman. Pumayag si Roman nang may pag-aalinlangan sa kondisyong sasamahan siya ni Marcus at hindi siya titigang kahit isang segundo. Ang munting tindahan ay nasa isang tahimik na kalye na may lumang salamin na harapan at ang pamilyar na amoy ng lumang papel na minahal ni Ren mula pa noong unang pumasok siya. Ang may-ari ay isang matandang lalaki na may pilak na buhok na si Harold, na nagsimulang maglaan ng mga klasikong aklat ng pilosopiya para sa kanya tuwing may bagong dating na stock. Naghintay si Marcus sa labas sa kotse gaya ng dati. Ang kanyang mapagbantay na mga mata ay sumusuri sa kalye at pumasok si Ren sa tindahan ng libro na may pakiramdam na hindi pa niya naranasan bago siya dumating kay Roman. Karaniwan simpleng kaligayahan. Halos 1 oras siyang naglibot sa mga estante, nakikipag-usap kay Harold tungkol kina Seneca at Marcus Aurelius, at pumili ng 3 bagong libro na ibabalik. Nang lumabas siya, bitbit ang bag ng mga libro, ngumiti siya sa kulay abo na langit ng Boston at naisip ang mag-isa sa aklatan ng Ashford Manor na may mainit na tasa ng hindi pinatamis na Earl Grey. Hindi niya sila nakita hanggang sa huli na ang lahat. May humawak ng braso niya mula sa eskinita sa tabi ng tindahan, hinila ng napakalakas, kaya muntik na siyang mahulog. Sinubukan ni Ren na sumigaw, pero may isa pang kamay na pumigil sa bibig niya at ang baho ng sigarilyo at pawis ay halos nagpagulantang sa kanya. Tumingin siya sa kotse kay Marcus at nakita niyang nakahandusay sa bangketa, kumakalat ang dugo mula sa sugat sa likod ng ulo niya. Hindi. Lumaban si Ren, ginamit ang lahat nang itinuro sa kanya ni Roman. Siya'y nagsipa, nangagat, nangapak, nagpumiglas siya gamit ang bawat patak ng lakas sa maliit niyang katawan. Ngunit napakarami nila. 3 lalaki. 4. Hindi na niya mabilang. Ang alam niya lang, kahit anong paglaban niya, mas malakas sila, mas marami, at unti-unting nanghihina ang paningin niya. May pinindot na basang tela sa ilong niya. May matinding amoy ng kemikal at biglang sumilip sa dilim ang lahat. Nang magkamalay si Ren, sumakit ang ulo niya na parabang hinati ng palakol. Sinubukan niyang imulat ang mga mata at ilang segundo ang lumipas bago nakita ng kanyang paningin ang mahinang ilaw sa paligid. Isang bodega, maluwang, malamig, na mabaho ng langis ng makina at basang konkreto. Nakaupo siya sa isang metal na upuan, nakagapos ang mga kamay sa likod gamit ang magaspang na lubid na sumasaksak sa kanyang balat. Sinubukan niyang kumawala sa pamamagitan ng pag-ikot, ngunit masyadong higpit ang mga buhol. Nang tuluyang magising siya, ang boses na iyon ang nagpapatigil sa kanya. Lumabas mula sa anino ang isang lalaki, matangkad at payat, kulay asin at itim ang buhok, at malamig na parang bato ang mga mata. Nakasuot siya ng mamahaling Amerikana na hindi bagay sa maruming bodega, at ang ngiti sa kanyang labi ay nagpabigat sa loob ni Ren. Kaya ito pala ang handang ipagkamatayan ng demonyo ng Boston, sabi ni Victor Crane, habang iniikot siya na parang mandaragit na pinag-aaralan ng kanyang biktima. Aaminin ko, mas marami akong inaasahan. Hindi nagsalita si Ren. Hindi niya matiyak kung hindi yuyugyug ang boses niya pero hinarap niya ang tingin nito. Tumangging yumuko. Tumangging magpakita ng kahinaan. Tumawa si Victor. Matapang. Naiintindihan ko kung bakit kanya gusto. Pagkatapos ay kumaway siya patungo sa kadiliman sa likuran niya at isang figura ang lumapit at tumigil ang puso ni Ren. Tatay. Nakatayo doon si Gerald Calloway na magulo ang damit. Mas payat ang mukha niya
kaysa noong huli siyang nakita, ngunit nanatiling malamig ang mga mata. Nakatayo siya sa tabi ni Victor na parang kakampi. Para bang ang anak niyang nakatali sa upuan ay pinakakaraniwang bagay sa mundo. "Huwag mo akong tawaging ganyan," sabi ni Gerald nang walang emosyon. "Hindi ka kailanman talaga naging anak ko." Pakiramdam ni Ren ay parang sinuntok siya sa tiyan. Alam niya ito, palagi niyang alam, pero ang marinig itong sinabi ng malakas ay nanakit pa rin na parang unang beses. "Bakit ka nandito?" Lumapit si Gerald, nakatingin pababa sa kanya na may pamilyar na paghamak. "Nandito ako para sa wakas ay magamit ka sa isang bagay. Kinuha ng nobyo mo ang lahat sa akin. Ngayon, kukunin ko naman ang isang bagay mula sa kanya." At naunawaan ni Ren. Naunawaan niyang hindi kailanman magbabago ang kanyang ama. Na palagi siyang naging kasangkapan sa paningin niya. Paninda na ipagpalit, isang piyon na isasakripisyo. Noong unang beses ipinagbili niya siya para bayaran ang utang. Sa pagkakataong ito ipinagbili niya siya para sa paghihiganti. Lumapit si Victor, tumigil sa harap niya, at yumuko hanggang magkapantay ang kanilang mga mata. May buwis tapos na oras si Blackwell para isuko ang kanyang teritoryo. Kung hindi, ibabalik kita sa kanya. Tumigil siya, unti-unting lumapad ang kanyang ngiti piraso-piraso. Nangilabot si Ren, ngunit hindi siya nagsalita. Tiningnan siya ni Victor ng buong buo at ang titig na iyon ay nagpaisuka sa kanya. "Baka mag-enjoy muna ako sa'yo." Natakot si Ren. Sobrang takot kaya nanginig ang buong katawan niya. Sobrang takot kaya kinagat niya ang labi para hindi umiyak. Pero hindi siya umiyak, hindi sa harap nila, hindi sa harap ng kanyang ama. Hindi niya ibibigay sa kanila ang ganoong kasiyahan. Sa halip, naisip niya si Roman. Ng kanyang kulay bagyong asul na mga mata. Ng paraan ng pagyakap niya sa kanya noong gabing may bagyo. Ng paraan ng pagsabi niya na maganda siya, na para bang iyon ang pinakahalatang katotohanan sa mundo. Ng paraan ng pangako niya na walang sino man ang makakapapahamak sa kanya. Darating siya. Darating siya para sa kanya. Pinaniwalaan niya iyon gaya ng paniniwala niya na sisikat ang araw bukas. At kapag dumating siya, malalaman ng mga lalaking ito kung bakit tinatawag ng mga tao si Roman Blackwell na demonyo. Pumasok si Marcus sa opisina ni Roman na natitisod. May dumadaloy pang dugo mula sa sugat sa ulo niya. Nanlaylay ang mukha niya sa kulay puti dahil sa pagdurugo at pagkakasala. Bumagsak siya sa harap ng mesa ni Roman. Nanginig ang boses niya habang iniuulat ang nangyari. Ang tindahan ng libro, ang eskinita, sinakop. Nabigo siya. Nakaupo si Roman doon na walang imik, parang inukit na bato, nakikinig sa bawat salita. Hindi siya nagsalita. Hindi siya kumilos. Katahimikan. Sobra ang katahimikan. Nakatayo si Nico sa pintuan at ang katahimikan na iyon ay nagdulot ng kilabot sa kanyang buong katawan. Nakita na niya si Roman na nagagalit dati. Nakita na niyang pinatumba ang mga tao. Nakita na siyang pumapatay ng walang kurap. Pero hindi niya ito nakita dati. Humaba ang katahimikan. Humaba. 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 Pagkatapos, ang mabigat na mesa na gawa sa oak na may bigat na daan-daang kilo ay lumipad sa kabilang dulo ng silid at sumalpok sa pader na may tunog na parang pagsabog. Sumabog ang mga papel sa ere at kumalat sa paligid. Tumayo si Roman at nakita ni Nico kung ano ang mas ikinatakot niya kaysa sa nag-aalab na galit. Lamig. Si Roman Blackwell ay malamig na parang yelo. Ang mga asul na mata niyang parang bagyo ay nagkaroon ng kulay ng walang katapusang taglamig ng kamatayan. Ng mga bagay na wawasakin ang lahat sa kanilang daraanan. "Hanapin mo siya," sabi ni Roman, hindi man malakas ang boses, ngunit tumatagos sa hangin na parang patalim. "Hanapin mo siya ngayon din." 6 na oras. 6 na oras lang ang inabot ng intelligence network ni Roman para matunton ang kinaroroonan ni Ren. Isang inabandunang bodega sa Southern Boston Docks, nasa teritoryo ni Victor Crane. Hindi naghintay si Roman ng 24 na oras gaya ng hinihingi ni Victor. Hindi siya nakipagnegosasyon, hindi siya tumawag, hindi siya nagbabala. Tinipon na lang niya ang kanyang hukbo, 30 lalaking armado hanggang ngipin at nagmaneho sa gabi na parang bagyong gumagalaw. Sinugod nila ang bodega ng 3:00 ng umaga, nang ang dilim ay makapal pa at ang mga guwardiya ay kalahating nakatulog. Ang putukan ng baril ang pumutol sa katahimikan. Ang mga sigaw ay bumangga sa malawak na espasyo. Ang dugo ay bumuhos sa malamig na konkreto. Si Roman ang nanguna sa pagsalakay, may baril sa kamay, ang mga putok niya ay kasing tumpak ng kamatayang dumarating. At pinatay niya ng sariling kamay ang bawat lalaking pumagitna sa kanya at kay Ren. Walang pag-aatubili, walang awa, iisang layunin lamang.
hanapin siya, ibalik, at puksain ang sinumang nangahas na humipo sa kanya. Nang sipa ni Roman ang pinto ng silid kung saan nakakulong si Ren, nakita niya itong nakaupo roon, nakagapos pa rin ang mga kamay, may pasa sa mukha mula sa suntok. Ngunit nagliwanag ang kanyang mga mata nang makita siya. Buhay. Buhay pa siya. Pinutol ni Roman ang lubid sa mga pulso niya, tiningnan ang bawat sugat, at nang makasiguro siyang ayos lang siya, saka siya muling humarap sa mga taong nangahas na hipuin siya. Lumuhod si Victor Crane sa gitna ng silid, nakapitin ang mga braso niya sa likuran ni Nico. Ang kayabangan sa mukha niya ay napalitan na ng takot. Lumapit si Roman, huminto sa harap niya, at ang ngiti sa kanyang labi ay mas malamig pa sa kamatayan. "Mamamatay ka," sabi ni Roman ng kalmado na parabang pinag-uusapan lang ang panahon. Ngunit dahan-dahan, sinubukan ni Victor na kumalma. Nanginginig ang boses kahit pinipilit niyang maging matigas ito. "Hindi mo ito maaaring gawin. May kasunduan tayo sa konseho. Maiintindihan ng konseho." Pinutol ni Roman ang pagsasalita ni Victor. Yumuko hanggang magkapantay ang kanilang mga mata. "Hinawakan mo ang akin." Tumuwid si Victor at humarap kay Nico. Gawing pangmatagalan ito. Tumango si Nico na wala. Ang mapanuksong ngiti pinalitan ng mukha ng isang lalaking magsisagawa ng gawaing siya ay sinanay para dito. Hinila palayo si Victor. Ang kanyang pagmamakaawa ay umalingaw-ngaw sa bodega, sa katuluyang nawala. Pagkatapos ay lumingon si Roman kay Gerald Calloway. Nakatayo sa sulok ang ama ni Ren, nanginginig na parang bulaklak, ang mukha ay maputlang-putla sa takot. Dahan-dahan at may layuning lumapit si Roman sa kanya. Unti-unti sinadya, at puno ng banta hanggang sa idiniin ng bariles ng kanyang baril ang noo ni Gerald. "Ama niya ako," sigaw ni Gerald, matigas ang boses sa sobrang takot. "Hindi mo ito magagawa." Iniling ni Roman ang ulo, malamig ang mga mata na parang yelo. "Ama, ipinagbili mo siya ng 2 beses. Ipinatapat niya ng mas matindi ang baril sa balat ni Gerald. Hindi ka karapat dapat huminga ng iisang hangin kasama siya." Nanginig ang daliri ni Roman sa gatilyo, at doon sumingit ang boses ni Ren. "Roman, itigil mo na." Hindi humarap si Roman pero hindi rin niya pinindot ang gatilyo. Lumapit si Ren, tumayo sa tabi niya, at inilapag ang kamay sa braso na may hawak ng baril. "Karapat dapat siyang mamatay," sabi ni Roman, sa nakakagat ng ngipin. "Hindi niya sulit na madumihan ang mga kamay mo," sabi ni Ren. Ang boses ay napakatahimik na nagulat pati si Roman. "Nanirahan siya sa isip ko sa loob ng 27 taon. Gusto kong maging malaya. Hindi ako malalaya kung papatayin ko siya." Sa wakas tumingin si Roman sa kanya, ang kulay bughaw na mga mata na tila bagyo, na parang naghahanap ng sagot sa kanyang mga mata. "Kung ganoon, ano ang gusto mo?" Tinitigan ni Ren ang kanyang ama, ang lalaking nagturo sa kanya na kamuhian ang sarili sa loob ng 27 taon at wala siyang naramdaman. Wala ni galit, ni lungkot, puro kawalan. "Kunin mo ang lahat, ang pera niya, ang pangalan niya, ang dangal niya. Hayaan mong mabuhay siyang walang hawak. Ipamukha sa kanya na ang anak na babae na itinapon niya ay mayroon ng lahat nang hindi na niya muling magkakaroon." Tumitig si Roman sa kanya ng matagal. Pagkatapos ay ibinaba niya ang baril at tumango. "Kunin mo siya. Agawin mo sa kanya ang lahat. Iwan mo lang ang damit na suot niya." Hinila palayo si Gerald, sumisigaw, umiiyak at nakikiusap. Pero hindi na siya tiningnan ni Ren. Matagal na niyang tinitigan ang lalaking iyon. Ngayon ay oras na para lumingon at huwag nang muling tumingin. Habang pauwi sa Ashford Manor, hindi binitawan ni Roman si Ren kahit isang segundo. Sa itim na Maybach na tumatagos sa gabi, hinawakan niya ito na parabang mawawala ito sa sandaling humina ang kanyang kapit na parabang isang panaginip, at natatakot siyang magising. Sinuri ng kanyang kamay ang bawat sugat sa katawan nito, ang pasa sa pisngi nito, ang gasgas sa pulso nito kung saan nakagat ng lubid. Bawat munting gasgas na hindi man lang niya namalayan na mayroon siya. Sinubukan ni Ren na sabihin sa kanya na ayos lang siya, na wala namang seryoso. Ngunit hindi nakinig si Roman. Patuloy lang siyang tumitingin, patuloy na hinahawakan siya, na parabang sinusubukan niyang kumbinsihin ang sarili na narito nga siya, buhay nga, at ligtas nga. "Halos mawala ka sa akin," bulong niya sa buhok nito, magaspang at nanghihina ang boses. Hindi na ang boses ng demonyo ng Boston, kundi ang boses ng isang lalaking nakita ang impyerno at muntik nang hindi makahanap ng daan pabalik palabas. Itinaas ni Ren ang ulo, hinawakan ang pisngi niya, at pinilit siyang tumingin sa mga mata niya. "Pero hindi mo ginawa." Nang gabing iyon, hindi siya dinala ni Roman pabalik sa sarili niyang silid. Dinala niya siya sa silid niya.
Ang silid na hindi pa niya kailanman napuntahan habang nasa Ashford Manor siya. Mas malaki ito kaysa sa kanya, mas madilim, na may kulay abo at itim na muebles. Ngunit malambot ang kama. At nang hilahin siya ni Roman sa tabi niya, niyakap niya siya at inihilig ang mukha sa kanyang buhok. Mas ligtas ang pakiramdam ni Ren kaysa sa kahit saan paman. Nakahiga silang ganoon ng matagal na walang imik. Tanging ang tunog ng kanilang paghinga. Tanging ang matatag na tibok ng puso ni Roman sa ilalim ng kanyang pisngi. Pagkatapos ay nagsalita si Ren, magaan ang boses na parang hininga. Ikwento mo sa akin ang tungkol sa pamilya mo. Hindi gumalaw si Roman. Naging napakatagal ng katahimikan kaya akala ni Ren ay hindi nasasagot. Ngunit nagsimula siyang magsalita, mababa at malayo ang boses na para bang ikinukwento niya ang kwento ng ibang buhay. Ang pangalan ng ina ko ay Arina. Siya ang pinakamabait na babaeng nakilala ko. Umaawit siya sa akin gabi-gabi, nagsasabi sa akin ng mga kwentong bayan ng Russia at palagi niyang sinasabi sa akin na maaari akong maging kahit sino ang gusto ko. Tumigil siya at naramdaman ni Ren na nanigas ang katawan niya. Ang ama ko ay si Sergey Blackwell, ang boss ng mafia noong nakaraang henerasyon. Itinayo niya ang imperyong ito sa dugo at buto ng ibang tao at inaasahan niya na ipagpapatuloy ko ito. Ano ang nangyari sa nanay mo? Nanahimik si Roman ng matagal. Nang muling magsalita siya, malamig na parang yelo ang boses niya pero narinig ni Ren ang kirot sa likod nito. Gusto niyang umalis. Gusto niya akong ilayo sa buhay na ito sa tatay ko sa dugo at karahasan. Nagplano siyang tumakas, lumunok siya. Nalaman ng tatay ko at pinatay niya siya sa harap ko. 16 ako noon. Mas lalo siyang niyakap ni Ren habang dumadaloy ang luha sa kanyang mga pisngi bago pa man niya namalaya na tumutulo na pala ang mga ito. Roman? 4 na taon akong naghintay, ipinagpatuloy niya, na ang boses ay walang pakiramdam. 4 na taon para matuto, para lumago, para maging sapat na mapanganib, at nang ako'y 20, pinatay ko siya ng sarili kong mga kamay. Huminga siya ng malalim. Akala ko nawala sa akin ang kakayahang magmahal noong araw na yon. Akala ko namatay ang puso ko kasama ng aking ina. Itinaas ni Ren ang kanyang mukha at tiningnan ang mga asul na mata na tila bagyo, mga matang puno ng kadiliman at mga peklat at ng sakit na ngayon pa lamang niya naiintindihan. At ngayon ay tinitigan siya ni Roman at sa mga matang iyon ay nakita niya ang isang bagay na hindi pa niya kailanman nakita. Kalambutan, isang mahina ang loob na pag-ibig. Ngayon alam ko na naghihintay lang pala ito, naghihintay para sa iyo. Malayang dumaloy ang mga luha ni Ren at hindi na niya sinubukang pigilan ang mga ito. Hindi mo ako binili, Roman, bulong niya. Iniligtas mo ako. Itinaas ni Roman ang kamay niya at pinunasan ang luha sa pisngi niya, hinipo siya na para siyang pinakamahalagang bagay sa mundo. Ang ama mo ay sapat na ang katangahan para ibigay ka sa akin. Hindi kita ibabalik kailanman. Kailanman. Ayokong bumalik, sabi ni Ren, na mas matatag ang boses kaysa sa kahit anumang nasabi niya sa buhay niya. Gusto kong manatili rito kasama ka. At saka hinalikan siya ni Roman. Hindi iyon ang mapilit na halik sa fitting room, kundi isang halik ng paggalang, ng pangako, ng pag-ibig. Hindi nila inasahan na mararamdaman nila iyon. Hinawakan niya siya na para siyang isang relikya, na para siyang pinakabanal na bagay na pinayagang mahawakan ng kanyang mga kamay. Mula sa kanyang bibig lumipat ang halik ni Roman sa kanyang lalamunan, sa kanyang balikat, sa bawat bahagi ng kanyang katawan na natutunan niyang kamuhian sa loob ng 20 taon. Ang tiyan niya, ang mga hita niya, ang mga braso niya, bawat kurba na tinawag na pangit ng ama niya, na tinawag na kahiya-hiya ni Patricia, na pinagtawanan ni Sienna sa pamamagitan ng siwang ng pinto ng aparador. Hinalikan ni Roman ang lahat ng iyon, at sa bawat halik bumulong siya ng isang salita, maganda. Nang gabing iyon, sa madilim na silid ng demonyo ng Boston, hindi na nahiya si Ren Calloway sa katawan niya. Ayaw na niyang maglaho. Hindi na niya pinaniwalaan na hindi siya karapat-dapat. Minahal lang siya, at iyon ang isang bagay na hindi niya inakala na magkakaroon siya. Isang linggo matapos ang pagliligtas, habang nakaupo si Ren sa silid-aklatan na may hawak na libro at ang pamilyar niyang tasa ng Earl Grey, lumitaw si Mrs. Chen sa pintuan na may kakaibang ekspresyon. Miss Ren, may gustong makakita sa iyo sa tarangkahan. Nakakunot ang noo ni Ren, inilapag niya ang libro, at sinundan ang tagapangalaga ng bahay papunta sa silid seguridad. Sa monitor ng kamera, nakita niya ang 2 tao na nakatayo sa bakal na tarangkahan ng Ashford Manor at nanlalamig ang dibdib niya. Naroon si Patricia Calloway,
Ngunit hindi na siya ang Patricia na naaalala ni Ren. Ang mukha na minsang perpekto sa pamamagitan ng maingat na pag-aayos ay ngayoy maputla at tila nauupos. Ang buhok na palaging inayos ng perpekto ay magaspang na nakatali sa likod, at ang kanyang mga damit ay kulubot na parabang ilang araw na niyang suot. Sa likod niya ay nakatayo si Sienna, ang kalahating kapatid ni Ren, ang 16th anyos na dalaga na minsang naging inaruga-aruga at prinsesa ng pamilyang Callaway. Nakatayo si Ren doon na nakatitig sa screen at naramdaman niya ang kakaibang kapanatagan. Walang galit, walang sakit, puro kawalan lamang. Pasilutin mo sila, sabi niya. Tumingin si Mrs. Chen sa kanya nang may pag-aalala, ngunit hindi siya pinagtanong. Tumango na lang siya at sinenyasan ang mga guwardiya na buksan ang tarangkahan. Sinalubong ni Ren sila sa pangunahing foyer. Nakatayo ng tuwid, nakataas ang baba. Hindi na siya ang batang dati nakakulong sa sarili at sinubukang maglaho sa loob ng sariling bahay. Lumapit si Patricia, pinagmasdan ng kanyang mga mata ang marangyang bulwagan ng Ashford Manor na may selos na hindi niya maitago at saka tumigil kay Ren. At sa unang pagkakataon sa buhay niya, nakita ni Ren siyang tumingin sa kanya na tila may pagmamakaawa. Ren, mahal, magkakapamilya tayo. Hindi tayo kailanman naging pamilya. Pinutol ni Ren ang usapan, kalmado ang boses ngunit matalim na parang labaha. Tiniyak mo iyon, namulat si Patricia na parabang sinampal. Alam kong hindi ako naging pinakamahusay na madrasta pero pinanood mo siyang ikulong ako sa aparador, sabi ni Ren. Isang salita sa bawat sandali mabigat na parang bato. Ngumiti ka nang ginagaya ako ni Sienna. Sinabi mo sa kanya na ako ang kahihiyan ng pamilya. Alam mo ang lahat at wala kang ginawa. Tumahimik si Patricia. Walang pagtanggi, walang paliwanag, wala siyang masabi dahil totoo lahat iyon. Lumayas ka, sabi ni Ren. At huwag kang bumalik. Binuksan ni Patricia ang kanyang bibig para magsalita. Ngunit bago pa siya makapagsalita, may ibang tinig na pumutol. Ren, sandali, pakiusap. Napatigil si Ren. Nagmamadali papalapit sa kanya si Sienna. Hindi na mayabang at malupit ang mukha nito tulad ng naaalala ni Ren, kundi puno ng takot at desperasyon. At ang salitang pakiusap, hindi kailanman nagsabi si Sienna ng pakiusap sa kanya. Hindi kailanman humiling ng kahit ano maliban sa maglaho siya. Alam kong masama ang pagtrato ko sa iyo, sabi ni Sienna, nanginginig ang boses. Bata pa ako noon, selos ako. Selos ka ng ano? Putol ni Ren, hindi maitago ang kanyang gulat. Selos ka sa ano? Meron ka ng lahat. Tumulo ang luha sa pisngi ni Sienna, at ang dalagang nakatayo sa harap ni Ren ay hindi na isang inaruga-arugang prinsesa. Isa lamang siyang 16 anyos na batang unti-unting nagkakabiyak. Mayroon kang isang bagay na hindi ko kailanman nagkaroon, bulong ni Sienna. Hindi mo kailangan ang pag-apruba ng ama para mabuhay. Ginawa ko ang lahat ng gusto niya at hindi pa rin ako naging sapat. Inilabas ko ang sama ng loob ko sa iyo dahil kinamumuhian ko ang sarili ko. Tiningnan ni Ren ng matagal ang kapatid niya. Tiningnan ang mga mata nitong namumula sa pag-iyak. Tiningnan ang mukha nitong walang perpektong makeup. Tiningnan ang 16 anyos na dalaga na hinaharap ang mga kahihinatnan ng ginawa ng kanilang pamilya sa unang pagkakataon. At ano ang naramdaman niya? Hindi ang kasiyahan ng paghihiganti. Hindi tuwa sa pagtingin sa isang taong nanakit sa kanya na naghihirap, kundi pagod. Ang pagod ng pagdadala sa mga taong ito sa kanyang puso sa loob ng 28 taon. Huli na para mag-sorry, Sienna, sabi ni Ren. Hindi nagalit ang boses, kundi malungkot. Marahil sa ibang buhay, lumiko siya at umalis. Ren, tawag ni Sienna sa kanya, nanginginig ang boses. Isinasara ko na ang pinto sa nakaraan, sabi ni Ren, nang hindi lumingon. Huwag mo akong pilitin na ikandado ito. Nagsara ang bakal na tarangkahan ng Ashford Manor sa likod ni na Patricia at Sienna. At nakatayo si Ren doon, pinanonood ang pagsara nito at naramdaman niyang mas magaan ang pakiramdam kaysa dati. Natagpuan siya ni Roman sa balkonahe, isang oras ang lumipas, nakatayo at nakatingin sa hardin na nilulubog ng paglubog ng araw. Maaari mo silang tulungan, sabi niya, na nakatayo sa tabi niya. Maaari, tumango si Ren. Pero ang pagtulong sa kanila ay nangangahulugang panatilihin ko sila sa buhay ko at pinipili ko ang kalayaan. Tumingin si Roman sa kanya at sa kulay bughaw na mga mata nitong tila bagyo, nakita niya ang pagmamalaki. Yumuko siya at hinalikan ang noo ni Ren ng marahan at puno ng pagmamahal. Yan ang babae ko. Lumipas ang 6 na buwan at hindi na umiiral si Ren Callaway. Hindi dahil naglaho siya, kundi dahil naging isang ganap na bagong tao siya. Ang babaeng nakatayo ngayon sa opisina ng Ashford Manor
ay matuwid ang talimula, hinaharap ang sinumang nasa harapan niya, at sinasabi ng eksakto ang nasa isip niya nang hindi humihingi ng paumanhin. Pinamamahalaan niya ang pananalapi ng imperyo ni Roman, sinusuri ang mga tala ng gastos, inihahayag ang pandaraya, at gumagawa ng mga desisyong kailangang sundin ng mga lalaki sa organisasyon. Tinawag nila siyang boss, hindi dahil hinihingi niya ito, kundi dahil pinatunayan niyang karapat-dapat siya sa titulong iyon. Iginagalang siya, kinatatakutan siya, at higit sa lahat, siya ay minamahal. Naganap ang kasal sa isang hapon ng tagsibol sa hardin sa likod ng Ashford Manor, kung saan namumulaklak ang mga rosas at ang sinag ng araw ay parang pulot na dumadaloy sa pagitan ng mga dahon. Wala itong daan-daang bisita, wala itong marangyang bestidang pangkasal na may buntot na umaabot sa ilang yarda. Nariyan lamang sina Roman at Ren, si Marcus na nakatayo ng matigas na parang estatwa, si Nico na may malisyosong ngiti na pilit na hindi umiiyak, at si Mrs. Chen na pinupunasan ng kanyang mga luha gamit ang isang burdang panyo. Nagsuot si Ren ng simpleng puting bestida, walang puntas, walang diamante, malambot na seda lamang na nakayakap sa kanyang katawan na parang isang yakap. At nang maglakad siya sa pasilyo na binudburan ng mga petalo ng bulaklak, tiningnan siya ni Roman na para siyang liwanag, at siya ay namuhay sa kadiliman buong buhay niya. Nang ideklara sila ng pari na nakuha ni Nico mula sa hindi malamang lugar bilang mag-asawa, hinawakan ni Roman ang kamay ni Ren, tiningnan siya sa mata, at nagsalita sa tinig na siya lamang ang makarinig. Ngayon, asawa ka na ako sa papel, pero akin ka na mula pa noong sandaling hindi ka lumingon nang makita mo ang halimaw. Ngumiti si Ren at itinaas ang kamay sa pisngi ni Roman. At akin ka na rin mula pa noong sandaling tinanong mo kung sino ang nagturo sa akin na kumurap. 2 buwan matapos ang kasal, sinimulan ng maramdaman ni Ren na may hindi tama sa kanyang katawan. Pagkahilo sa umaga, hindi pangkaraniwang pagkapagod, at mas matinding pagiging sensitibo sa mga amoy. Bumili siya ng pregnancy test noong namimili siya kasama si Mrs. Chen. Ikinubli niya ito sa kanyang bag na parang lihim, at naghintay hanggang umalis si Roman para sa isang pagpupulong bago niya nangahas na gamitin ito. 2 pulang guhit. Tinitigan niya ang test na parabang ito ay isang bomba na may timer. Buntis siya. Bit-bit niya ang anak ni Roman Blackwell. At natatakot siya. Hindi takot maging ina, bagaman nakakatakot din iyon. Natatakot siyang sabihin kay Roman. Natatakot na ayaw ni Roman ng anak. Natatakot na iisipin nitong sinusubukan niya siyang bitagin. Natatakot sa lahat nang hindi makatwirang takot na itinanim sa isip niya ng 27 taon ng pagtanggi. Isang buong linggo niyang inensayo sa isip ang kanyang sasabihin. Paano niya ito sasabihin? Paano niya ipapaliwanag? Paano niya siya papayapain na wala siyang inaasahan na mauunawaan niya kung hindi pa siya handa? At isang gabi pumasok siya sa opisina nito. Kabang kalumbay-lumbay ang puso niya sa dibdib. May kailangan kong ikwento sa'yo. Buntis ka, sabi ni Roman nang hindi tumitingin mula sa mga papeles sa harap niya. Alam ko nakatayo si Ren doon na nakabuka ang bibig habang ang bawat linyang inihanda niya ay naglalaho na parang usok. Paano mo nalaman? Sa wakas ay tumingin si Roman pataas at sa asul na mga mata nitong parang bagyo. Nakita niya ang isang init na hindi pa rin niya sanay kahit araw-araw na niyang nakikita. Napapansin ko ang lahat tungkol sa iyo, Ren. Lahat ng kanyang kilos. Lumibot siya sa mesa at lumapit sa kanya. Pinagmasdan ang paraan ng pagduduwal mo sa umaga, kung paano mo hinahaplos ang iyong tiyan kapag akala mo walang nakatingin, at ang prenatal vitamins na binili ni Mrs. Chen. Nang lunok si Ren, kumakabog pa rin ang puso niya. Hindi ka ba nag-aalala? Tumigil si Roman sa harap niya. At pagkatapos ay ginawa niya ang isang bagay na hindi niya inasahan. Lumuhod siya, si Roman Blackwell, ang demonyo ng Boston, ang boss ng mafia na kumukontrol sa buong New England, ay nakaluhod sa harap niya, pinipisil ang pisngi niya sa tiyan. Katahimikan. Napakatagal ng katahimikan kaya nagsimulang mag-alala si Ren. Pagkatapos ay itinaas niya ang ulo at nakita niya ang isang bagay na hindi pa niya kailanman nakita. Luha. Sa asul na mga mata na parang bagyo, kumikislap ang mga luha. Binigyan mo ako ng lahat? Bulong niya, nanginginig ang boses. Isang tahanan, isang pamilya, isang dahilan para maging higit pa sa isang halimaw. Yumuko si Ren. Hinaplos ang buhok niya at nagsimulang tumulo ang sariling luha niya. Hindi ka kailanman naging halimaw lang. Kailangan mo lang ng makakakita sa lalaking nasa loob mo. Nanatili silang ganoon ng matagal. Siya ay nakaluhod na nakadikit ang pisngi sa kanyang tiyan. Siya ay nakatayo na nakahawak ang mga daliri sa kanyang buhok. Pareho silang umiiyak dahil sa kaligayahang
Hindi nila inakala na magkakaroon sila. Pagkatapos ay tumayo si Roman, hinawakan ang kamay niya, at nagsalita ng may katiyakan na natutunan niyang mahalin. Gusto kong gawing legal ang imperyo para sa ating anak. Tinitigan siya ni Ren sa mga matang iyon, at alam niyang seryoso siya, hindi dahil natatakot siya, kundi dahil gusto niyang bigyan ang kanilang anak ng buhay na hindi pa nila naranasan. Pagkatapos magtatayo tayo ng isang malinis na bagay ng magkasama. Magtatagal ito ng maraming taon, sabi ni Roman. Ngumiti si Ren. Ang ngiting siya lamang ang may alam kapag kasama siya. May oras tayo. 3 taon ang lumipas sa isang hapon ng taglagas, nang magsimulang bumagsak ang mga dilaw na dahon at ang mapusyaw na sinag ng araw na parang pulot ay bumuhos sa mga hardin ng Ashford Manor. Nakatayo si Ren sa balkonahe ng kanyang silid tulugan at tiningnan ang tanawin sa ibaba. Si Lily, ang kanyang 2 taong gulang na anak na babae, ay tumatakbo sa luntiang damuhan, ang itim niyang buhok na tulad ng kay ama ay umaalon sa hangin, ang kayumangging mga mata na mainit tulad ng kay ina ay kumikislap sa tawa. At si Roman, ang demonyo ng Boston, ang boss ng mafia na nagpapatigil sa buong New England, ay nakaupo sa damo na parang isang karaniwang ama sa mundo. Hinahayaan ang kanyang anak na umakyat sa kanyang likod na parang bundok, ang kanyang tawa ay umalingaw-ngaw sa buong hardin. Tumayo si Ren doon na may isang kamay sa barandilya, iniisip ang paglalakbay na nagdala sa kanya rito. Naalala niya ang dalagang 24 anyos na may kulay carmine, na tila nagtatanggol at nanginginig, nakatayo sa penthouse ng kanyang ama, at nagnanais na lamang mawala. Naalala niya ang babaeng siya na ngayon, nakatayo ng tuwid, nakikipagtitigan sa iba, namamahala sa pananalapi ng isang buong imperyo, at tinatawag na boss ng mga lalaking dati minamaliit siya. Naalala niya ang landas mula sa pagiging kabayaran, sa mga kasalanan ng kanyang ama, hanggang sa pagiging isang makapangyarihang babae sa tabi ng pinakamakapangyarihang lalaki sa rehiyon. At ngumiti siya dahil ang landas na iyon, na masakit at binabad sa luha, ang nagdala sa kanya rito sa isang kaligayahan na hindi niya kailanman nangangahas na pangarapin. Mama. Ang tawag ni Lily ang nagbalik sa kanya sa kasalukuyan. Hinahawakan ni Roman ang kanilang anak habang naglalakad patungo sa balkonahe, may ngiti sa kanyang labi, ang uri na siya at si Lily lamang ang nakakakita. Bumaba si Ren sa hagdan palabas sa hardin at niyakap silang dalawa. Sakto si Lily sa pagitan nila, ang munting kamay ay humahawak sa buhok ng kanyang ina, at naisip ni Ren na ito ang langit. Hindi ang langit sa ulap na may mga anghel at liwanag, kundi isang langit sa lupa, kasama ang lalaking minahal niya at ang anak na bunga ng pag-ibig nila. Anong iniisip mo? Tanong ni Roman, nakatitig sa kanya ng may lambing na para lamang sa kanya. Ngumiti si Ren at sumandal ang ulo sa balikat niya. Na nagpapasalamat ako't sapat ang kamangmangan ng tatay ko para itapon ako. Tumawa si Roman ng mababa at mainit. Dapat magpadala ako sa kanya ng thank you card. Wag, sabi ni Ren na umiling. Hindi niya deserve na malaman na binigay niya sa akin ang lahat sa pagtatangkang hindi ako bigyan ng kahit ano. Si Gerald Calloway ay nakatira na ngayon sa isang kwartong apartment sa pinakamasamang bahagi ng Boston. Nagtatrabaho sa gabi bilang gwardya sa isang murang gusali ng opisina at wala nang nakakaalala kung sino siya noon. Iniwan siya ni Patricia 3 buwan matapos maubos ang pera, nag-asawa ng isang 60 anyos na negosyante sa Florida at nagpatuloy sa pamumuhay na parasitiko na pinakamagaling niyang gawin. Nagtatrabaho si Sienna bilang sales clerk sa isang department store, natutong mabuhay mag-isa sa unang pagkakataon sa kanyang buhay at paminsan-minsan ay nagpapadala ng mga Christmas card kay Ren. Hindi kailanman sumagot si Ren, hindi dahil galit siya, kundi dahil isinara na niya ang pintuang iyon at wala nang dahilan para buksan muli ito. Si Tyler, ang kapatid niya, ay sinisi si Ren sa pagbagsak ng pamilya. Ngunit walang nagmalasakit sa iniisip niya. Pumasok sila ng magdilim, bitbit ni Roman si Lily sa isang braso at mahigpit na nakahawak ang kabilang kamay niya kay Ren. At sa perpektong sandaling iyon, naisip niya ang lahat ng nangyari. Sinabi ng kanyang ama na siya ang parusa niya. Tama siya, ngunit hindi sa paraang inaakala niya. Hindi siya ang parusang natanggap niya. Siya ang parusang nawala sa kanya. At si Roman Blackwell, siya ang gantimpalang hindi niya kailanman nangahas na pangarapin hanggang sa siya ay inabot sa dyablo at natuklasan niyang ang impyerno ang kanyang tahanan. Ang kwento ni Ren at Roman ay patunay ng isang katotohanang minsan nating nakakalimutan, na ang halaga ng isang tao ay hindi nakasalalay sa kung paano siya nakikita ng iba, kundi sa kung paano nila natutunang makita ang kanilang sarili.
Minsan ang pinakamasamang bagay na nangyayari sa atin ay humahantong sa pinakamagagandang bagay. Minsan ang taong tinatawag ng lahat na halimaw ay siya lang ang nakakakita sa tunay na tao sa loob natin. At minsan ang tunay na kalayaan ay hindi ang pagtakas sa isang lugar, kundi ang pagtakas sa mga kasinungalingang itinanim ng ibang tao sa isip natin tungkol sa kung sino tayo. Natagpuan ni Ren ang kalayaang iyon hindi sa pamamagitan ng pagtakas, kundi sa pamamagitan ng pagtatapat at pagtangging paniwalaan ang mga kasinungalingan. At marahil iyan ang aral para sa ating lahat. Kung naantig ang puso mo sa kwentong ito, maglaan ka ng 1 segundo para mag-subscribe sa aming channel, i-like at i-share ang video na ito para makapaghatid kami ng mas maraming nakakaantig na kwento araw-araw. Ano ang pakiramdam mo sa paglalakbay ni Ren? Nakilala mo na ba ang isang taong katulad ni Roman? Isang taong nakita ang tunay mong halaga nang talikuran ka ng buong mundo. Ibahagi mo sa amin sa mga komento sa ibaba dahil talagang gusto naming marinig ang nasa pinakamalalim na bahagi ng iyong puso. Salamat sa panunood hanggang sa dulo. Naway magkaroon kayong lahat ng mabuting kalusugan, masayang buhay, at buhay na puno ng pag-ibig. Magkita-kita tayo muli sa susunod